Isang espada ng mga sinaunang makalangit na ginamit ng isang makalangit na pantas. Ngunit basta na lang inilagay ng isang pulubi sa isang panindang kalye at ibinenta ng mura. Bumili ako ng espada gamit ang kalahating espiritual na bato. Nakangiti pa ang pulubi ng lihim. Iniisip na ako ay isang malas. Sapagkat ang espada ay kalawangin na parang bolt ng pinto. Kahit itapon sa daan, walang kukuha. Ngunit hindi niya alam. Ninakaw ko na ang sistema ng pag-aayos. Ang sistemang ito ay maaari lang mag-ayos isang beses sa isang araw. At ang pag-aayos ay nangangailangan ng spirit essence. Isang espesyal na enerhiya na maaari lamang makuha ng mga espiritu na tagapag-alaga tulad ko. Mula sa mga damo at puno. Kahit na ito ay sirang tanso, basura, o mga lumang spell. O mga espiritu na malapit ng mamatay. Basta may sapat na spirit essence. Kaya ko siyang ayusin. Pero ngayon, sobrang pobre ko na kahit pambayad sa renta ng espiritu ay hindi ko maibigay. Kailangan ko lang tiisin. Binuhos ko ang matagal ko ng ipon na 5 puntos na espiritu. Sa isang sira-sira at walang kwentang gaan-lin teknike. Gabi na. Pagdating ko sa pinto ng bahay, biglang bumagsak ang pinto na parang lindol. Per, patay ka na ba? Kung hindi pa, lumabas ka dito. Binukas ang pinto gamit ang sipa. Bumagsak sa mukha ang ulan na maihalong baho ng putik. Ang tawag sa kanya ay Zhao Hu. Sikat siyang tulisan sa Zhongfang. Nagmamayabang dahil sa kanyang lakas sa gitnang antas ng ki-training. Gino. Pasensya na. Natutulog pa ako kanina. Walang narinig na ingay. Nakapagpanggap akong natakot ng tama lang. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Huwag nang magsalita pa. Kung hindi pa rin bayad ang renta noong nakaraang buwan, ngayon pa lang. Ibalot mo na ang gamit mo at umalis ka na. Mabilis akong kumuha ng 2 espiritual na bato at iniabot. May pera. Ito ang renta noong nakaraang buwan. Binilang niya ito. Ngunit hindi pa rin maganda ang kanyang mukha. Kanina iyon ang renta. Ito naman ay para sa paggalang sa inyo. Nakapuslit na naman ako ng isa. Nakuha na ang espiritual na bato. Medyo gumanda na ang kulay ng mukha niya. Sige, bata, marunong ka. Gawin mo ng maayos. Bibigyan kita ng ilang araw na palugit sa katapusan ng taon. Tapos na. Naglakad siya ng mayabang papunta sa kabilang silid. May nakatira sa katabing bahay na isang mapanuksong babae. Ang pangalan ay Sumay. Hindi nagtagal. May narinig akong mga kahina-hinalang ingay mula doon. Nagsumpa ako sa aking sarili. Kapag natutunan ko na ang tunay na kakayahan. Ikaw ang unang aking haharapin. Sa katahimikan ng gabi, inilapag ko ang sirang libro. Lumitaw ang isang linya sa panel ng sistema. Natitirang espiritu ng araw na ito, 8 puntos. Mga spell na pwedeng ayusin. Sira-sirang ulan ng biyaya. 5 puntos. Gusto mo bang ayusin? Walang pag-aalinlangan kong pinili. Sa panel ng sistema, ang mga sirang salita ay muling nagtipon-tipon na parang puzzle. Unti-unting nabuo ang isang kumpletong mapa ng pagsasanay. Ilang minuto ang lumipas. Sumabog sa isip ang isang kumpletong mapa ng pagsasanay. Naayos na ang ihidlat na sining. Antas. Mababang antas ng kahoy. Panimula. Hinahatak ang ulan mula sa langit at lupa. Binubuhay ang lahat ng bagay. Nagawa ko na. Pinipigilan ko ang aking damdaming nag-aalab sa puso. Agad akong nagsimulang mag-practice. Pagkalipas ng 5 araw, nakatayo ako sa harap ng espiritual na bukirin. Magkakahawak na kamay. Ilang sinag ang sumabog papuntang langit. Ilang puting liwanag ang sumabog papuntang langit. Sa saglit, ang mga ibon at ulap ay nagbabalik tanaw. Bumuhos ang bahagyang ulan. Ang ulan ay maingat na bumabagsak sa bawat espiritual na halaman. Ako'y nakasuot ng malinis na damit. Ngunit ang mga espiritual na damo sa ilalim ay nagsusumikap na lumaki. Tumingin sa mga damo sa bukirin na halos hinog na. Maaari itong umabot ng 8 espiritu na bato. Nagliliyab ang aking mga mata sa galit. Sa wakas, yayaman na ako. Sa susunod na kalahating buwan, nagtatanim ako na parang baliw. Ang ani ng 3 ektaryang lupa ay dumoble. Kahit ang matagal nang nakatambak na bodega ay napuno na. Decid vender la mercanca primero. Sa luego comprar algunas hechizos de combate para protegerme. Al entrar en el pabellón lingbao. El viejo conocido, el dueño Liu, vino recibirme. Hermano Chen, bienvenido. Quieres ver algo hoy? Dueño Liu. Quiero conseguir algunas plantas espirituals. Biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Pinalaki ang mga mata. Sandali. Sinasabi mong ibebenta ang mga halamang espiritu. Hindi bibili. Kamakailan lang tumaas ang produksyon. Tumingin siya sa akin ng may pagdududa. Kinakailangan naming bumili ng mga halamang espiritu ng maramihan. Hindi bababa sa 20. Kung hindi sapat. Sapat na ba ito? Nagtapon ako ng higit sa 100 piraso ng Qingyuan grass. Sapat na. Hindi maitago ang pagkagulat sa mata niya. Sa huli, nakakuha ako ng higit sa 30 espiritual na bato. Ipinadistribute ko ang natitirang higit sa 200 piraso sa ilang tindahan.
Palitan lahat ng mga ito ng Spirit Stones. Tumalikod at bumili ng isang napakabulok na Genjin Sword Manual. At isang sirang magic tool. Pag-uwi ko sa bahay, isinarado ko ang pinto at mga bintana. Tinawag ang panel. Sa araw na iyon, natira pang 16 na Spirit Key. Maaaring ayusin. Nabansagang Genjin Espada 10 puntos. Turtle Pattern Shield 18 puntos. Kailangan ng 18 puntos para sa shield. 3 beses itong mas mahal kaysa sa Ganlin Technique. Siguradong magandang bagay ito. Pero ang pinakakailangan ko ngayon ay ang killing move. Ayusin ang espada technique. Sa panel, ang mga basag na titik ng espada ay parang hinihila ng di nakikitang sinulid. At muling pinagsama-sama. Naayos na ang Jeng metal na espada. Antas. Gitnang uri ng metal na sistema. Paglalarawan. Nagpapalabas ng matalim na enerhiya ng espada. Maaaring pumatay ng kalaban mula sa 10 hakbang ang layo. Hindi pa ako nakapagpasalamat. Biglang may narinig na malambing na boses sa labas. Nandyan ba si Chenji? Nagtalon ang puso ko. Nang buksan ko ang pinto. Si Sumi ito. Nakaasul na damit siya. Parang may pang-akit sa kanyang mga mata. Kaibigan daw. May problema ka ba? Kapatid Chen. Ang mga espiritu ng halaman sa iyong bukirin ay ang gaganda. Pwede bang ibenta mo sa akin ng mas mura? Mali ang tono niya. Hinawakan pa ang katawan niya pasulong. Alam ko na may kinalaman siya kay Zhao Hu. Ayaw ko nang makipag-away pa sa kanya. Ihahandog ko sa iyo ang 6 na tanim. Tanggapin mo na. Kuya Chen, narinig ko na nagbenta ka ng daan-daang halamang espiritu sa palengke ngayon. Talagang henyo ka. Napakatalino mo talaga. Mumiti siya ng may malalim na kahulugan. Sinusundan mo ako. Lumamig ang tono ko. Hindi naman pwedeng tawaging pagsunod. Dinilaan niya ang kanyang mga labi. Lumapit pa siya ng bahagya. Sinasamba talaga kita. Gusto kitang paglingkuran. Ang hirap ng pag-aalaga sa sarili sa cultivation. Bakit kailangang mag-isa kang magtiis? Mainit na hangin ang sumalubong sa mukha. Abala ngayon. Sa ibang araw na lang. Nagsiksik ako ng 6 na halamang kinyuan para sa kanya. Diretsong pinauwi. Nagtatampo siya. Nagtatampo siya. Nang umalis siya, lumingon siya at nilagyan ng dila ang kanyang labi. Dahil dito, umikot siya at umalis. Ngunit paglabas niya sa kanto, tumigil ang kanyang mga hakbang. Sa kaliwa ay ang daan papunta sa bahay ni Zhao Hu. Sa kanan ay ang daan pabalik sa kanyang bahay. Nagmumukmok siya. Nagsalita siya ng mahina sa sarili. Isang ordinaryong espiritual na hardinero. Sa loob ng kalahating buwan ay makakapagtanim ng daan-daang espiritual na halaman. Tiyak na may tagong malaking pagkakataon siya. Mabuti ang trato niya sa akin sa araw-araw. At libre pa akong binigyan ng mga espiritual na damo. Ngunit sa mundong ito, ang mahalaga ay makasurvive. Wala nang oras para sa iba pa. Pumikit siya ng paa. Papunta sa bahay ni Zhao Hu. Pero hindi niya alam. Matagal na akong naglatag ng isang paunang babala sa pintuan ng bakuran. Ito ay isang maliit na gamit na naayos ko mula sa isang sirang libro ng mga palatandaan. Noong ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling siya ay lumapit sa palatandaan. Ang jade talisman sa aking kamay ay bahagyang kumibo. Tahimik akong humagulgol. Nakagawa na siya ng desisyon. Pagkalipas ng sandali, nagbihis ako ng itim at tahimik na sumunod. Nang umabot si Sumei sa isang tahimik na sulok, isang matinding espada ng ginto ang sumabog mula sa dilim. Diretso sa kanyang lig. Sumigaw siya ng masakit. Nahulog sa lupa. Lumabas ako mula sa anino. Walang ekspresyon na tinitingnan ang kanyang bangkay. Nang matiyak na walang tao sa paligid, yumuko at kinuha ang kanyang bag. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Sayang, mali ang kanyang pinili. Bumalik sa loob ng bahay. Sinubukan kong buksan ang bag ng imbakan. Isang sulyap gamit ang espiritual na lakas. Maluwag ang bunganga ng bag. Lahat ng laman ay bumagsak sa mesa. Mahigit 40 espiritual na bato ang nagtipon na parang maliit na bundok. 5 mababang kalidad na espiritual na talisman ang maayos na nakalagay. At may isang katamtamang kalidad na talisman. Ang isang ito lang ay sapat na para magtanim ako ng 1 taon. Ngunit ang pinaka nagpapabilis ng tibok ng puso ko ay isang maliit na espada na gawa sa jade na kasing haba ng palad. Ang talim ng espada ay malamig, at ang malamig na liwanag ay nakakasilaw. Ito ay tiyak na isang tunay na espiritual na espada. Na tanging ang mga makapangyarihang tao sa huling yugto ng pagsasanay ang makakagamit. Hawak ko ang hawakan ng espada. At nanginginig ang mga daliri ko. Hindi nagtagal ang ngiti niya. Naging nakapirmi sa mukha niya. Pinatay ko si Sumei, kahit walang ebidensyang naiwan. Pero paano kung magduda si Zhao Hu sa akin? Siya ay nasa ika-6 na antas ng key refining. May hawak siyang isang mid-grade na magic tool, ang 100 Beast Tower. Sa pagkakaalam ko, bagong gawang ang aking sword technique. Mahigpit kong niyuko ang aking kamao. Kailangan kong gamitin ng husto ang halaga ng espiritu. Ngayon ay may palengke sa pamilihan ng espiritu.
Marahil ay makakahanap ako ng magandang pagkakataon. Kung maswerte, pati na rin makakuha ng sirang aklat ng sining ng pagsakay sa espada. Kapag nakuha ko ang sining ng pagsakay sa espada, magagawa kong kontrolin ang lumilipad na espada. Bigla akong tumayo, at tumakbo papunta sa pangunahing kalsada ng bayan. Huwag palampasin kapag dumadaan. Mga espiritual na talisman, espiritual na bigas, espiritual na palay. Ang mga sigaw ay sunod-sunod na naririnig. Habang ako ay dumadaan. Sa huli ay huminto ako sa harap ng isang matandang lalaki na may gulo ang buhok. May ilang punit-punit na lihim na aklat na nakalatag sa kanyang pwesto. Kaibigan, alin ang gusto mo? Biglang kumislap ang mata ng matanda. Ano ito? Itinuro ko ang sirang-sirang aklat at tinanong. Sining ng pagpapalit ng mukha. Medyo sira nga, pero itinuturing pa rin itong bihirang sining. Isang espiritual na bato ang kinuha. Sining ng pagpapalit anyo. Pabilis ang tibok ng puso ko. Kapag nakuha ko ito, maaari akong magbago ng itsura. Makaligtas akong kumuha ng espiritual na halaman. Pero wala akong ipinakitang kahit kaunting ekspresyon sa mukha. At agad na umalis. Isang batong espiritu. Bakit hindi ka nalang nanakaw? Kaibigan, sandali lang. Nabahala na ang matanda. Hawak mo ako. Mas mura na, ibibigay ko na. Isang pirasong sirang espiritu na bato. Kasama na ang basag na teknik sa pagmamando ng espada sa tabi niya. Hindi na mababago ang presyo. Nagkunwaring aalis ako. Benta, benta, benta. Mukhang may koneksyon kayo. Kunin mo na lang. Bumagsak ako ng isang pira-pirasong bato ng espiritu. Kinuha ko ang 2 libro at umalis. Tumakbo ng mabilis pa uwi. Sa madilim na silid, binuksan ko ang 2 luma. At tinawag ang panel. Natitirang espiritu, 7 puntos. Maaaring ayusin. Mababang antas ng espada, 21 puntos. Mababang antas ng pagbabago ng anyo, 6 puntos. Unahin ang pagbabago ng anyo. Nagliliwanag ang panel. Ang mga sirang salita, muling pinagsama-sama tulad ng puzzle. Naayos na ang disgis. Antas. Mababang antas ng tubig. Panimula. Gamit ang dugo bilang anyo. Pagbabago ng anyo. Pagkagulo ng hininga. Kahit ang hininga ay mababago. Ang galing. Sa susunod kapag nagbenta ng espiritong halaman. Hindi na ako makikilala ni Tindero Liu. Hindi pa ako nakakapagsaya. Biglang may kumatok sa pintuan sa labas. Biglang kumaba ang puso ko. Biglang lumabas ang malamig na pawis. Kuya Chen, ako ito. Si Wang Laizi. Buksan mo na ang pinto. Hindi si Zhao Hu. Nakangiti ako ng huminga ng maluwag. Ngunit mas naging seryoso ang itsura niya. Itong tao na ito ay isang sugalero. Hindi man lang makabayad, kundi nakikisawsaw lang sa pagkain at inumin. Binuksan ko ang pinto. Sumalubong sa akin ang amoy na maasim at mabaho. Hindi maayos ang suot niya. Makintab ang buhok dahil sa langis. Sasabihin ko sa'yo. Kakatapos ko lang magbayad ng renta. Wala na akong kahit isang bato ng espiritu. May utang ka pa sa akin ng 3. Kuya Chen, pakiusap. Maputla ang kanyang mga labi. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Halos mamatay na ako sa gutom. Pahiram ng 3 piraso ng espiritual na bato. Nanginginig ang buong katawan. Mukhang sobra ang kinain niyang elixir ng pagkabanal. Walang pera. Kung may kailangan, umalis ka na. Itinulak ko siya palabas. Isinara ang pinto ng malakas. Sa labas ng pinto, si Wang Laizi ay nagalit ng todo. Si Chen mo, hindi ka tao. Hahanapin ko si Maje para humingi ng katarungan. Si Maje, si Limazi, yung mga walang kwentang tao sa Lingmipu. Walang kahit isa sa kanila na malinis. Pinisil ko ang aking noo. Kailangang agad na iwanan ang gulong ito. Lumipas na ang mahigit kalahating buwan. 10 araw na lang bago ang bayad sa renta. Ang mga halamang kinyuan na itinanim gamit ang hidret na sining ay napuno ang 3 bodega. Ngayong araw ay nagsuot ako ng itim na damit, at nagsuot ng sombrero, at ginamit ang sining ng pagpapalit anyo. Nagbago ang buong anyo at hangin. Pumasok sa Lingbao Pavilion. Isang kisap-kisay ng kamay. Isang dakot ng mga halamang kinyuan ang inilapag sa counter. Ginoo, lahat ito ay ibebenta. Nagniningning ang mga mata ni Tindero Liu. Tumango ako. Mahigit 300 piraso ng espiritu na bato ay bumagsak sa bulsa. Sa wakas, makakaalis na ako sa masamang lugar na ito. Pag-alis ko, tiyak na may sumusunod sa akin. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita. Muling ginamit ang spell ng pagbabago ng anyo. Biglang naglaho. Bumalik sa tirahan. Kinuha ko ang luma at sirang aklat ng espada. Tinawag ang panel. Natitirang halaga ng espiritu sa araw na ito, 21 puntos. Kumilos ang aking daliri ng bahagya. Sa wakas ay nakapag-ipon na ako. Naayos na ang espada. Antas. Mataas na kalidad ng ginto. Panimula. Pang-isip na pagsaklaw ng espada. Pagkontrol sa bagay mula sa malayo. Sa panel.
Ang mga sirang karakter ng espada ay muling pinagsama upang maging isang kumpletong mapa ng teknik. Napakabuti. Sa wakas ay kaya ko nang mag-ensayo ng teknik ng pagsaklaw ng espada. Mayroon na akong tunay na baraha sa pagpatay. Ang Jingjin Zhaoju ay kayang pumatay mula sa 10 yarda lamang. Hindi ito maihahambing sa sining ng pagsasword. Gusto ko sanang tumawa ng 3 beses. Ngunit mabilis akong kumalma. Dito sa Gathering Spirit Workshop, ang maging mayabang ay tiyak na magdadala ng kapahamakan. Kinuha ko ang isa pang kayamanan. Yung sirang na turtle shell na kalasag. Maaaring ayusin. Turtle shell na kalasag. Kailangan ng 8 puntos na espiritu. Sa ngayon ay hindi pa sapat. Pero kapag naayos na ito, lahat ng aking lakas ay tataas. May kasamang lumilipad na espada sa pag-atake. May dala akong kalasag. Kahit na dumating si Zhao Hu, may lakas akong makipaglaban. Mabilis ang takbo ng oras. Dumating na ang huling mga araw bago ang bayaran ng renta. Sa araw na iyon, malayo pa lang ay nakita ko nang nakabukas ang pintuan ng aming kubo. May ilang pamilyar na anino sa loob. Biglang nagbago ang mukha ko. Malakas na pumasok. Sumigaw ako. Wang Laizi. Ang laki ng loob mo. Nang walang pahintulot ko, pumasok ka sa bahay ko kasama ang tao. Si Wang Laizi ay nakahiga sa kahoy na kama ng walang sigla. May isang lalaking may maayos na buhok at nakabihis ng maganda sa tabi. Siya ang si Limazi mula sa Lingmi Shop. Bumalik na si Chenje. Si Limazi ay masayang lumapit. Sinundan din siya ni Wang Laizi, na may ngiti sa kanyang mukha. Chenje, kailangan mo talagang pautangin ako ng ilang espiritual na bato ngayon. Malamig kong tinanong. Limazi, bakit ka pumunta? Natalo si Wang Laizi ng mga espiritual na bato. Sabi niya maluwag ang iyong pera. Kaya pumunta ako para manghiram ng kaunti. Mumiti si Limazi ng mapanlin lang. Ang mga mata niya ay naglalakad-lakad sa loob ng bahay ko. Humayo ako ng nakatawa. Hindi ko pa naaani ang espiritu kong damo. Tulungan niyo akong anihin. Benta ang mga espiritu na bato. Makakautang ako sa inyo ng kaunti. Nagulat si Limazi. Pagkatapos ay ngumiti ng masaya. Si Wang Laizi rin ay patuloy na nag-uudyok. Takot na baka magsisi pa ako. Hindi na ako nagsalita pa. Dinala ko sila sa Lingshan. Mahigit 100 mga damo ng King Yuan ay masigla ang paglaki. Ang amoy ay kumakalat sa hangin. Kaya nitong makapagpalit ng 30 pirasong espiritu na bato. Kapatid Chen, talagang nagsimula ka na ngayon. Nakatingin si Wang Laizi na parang lalabas na ang mga mata niya. Hindi ko naman kailangan ng marami. Pahiram ng 25 piraso. Ibabalik ko bukas. Nagliliyab ang mga mata ni Limazi. Malinaw na may balak siyang makakuha ng mas maraming espiritual na bato. Ngunit bigla siyang huminto. Tinutok ang tingin sa aking bewang. Nandoon ang isang maliit na espada na yari sa jade na kasing haba ng palad. Kuya Chen, anong klaseng lumilipad na espada yan? Medyo nanginginig ang boses ni Limazi. Natutunan mo na pala ang sining ng paghawak ng espada. Malaki ang halaga ng lumilipad na espada na ito, di ba? Umiti akong tumango. Gumawa ako ng isang galaw ng espada. Ang espada ay humuni. Mula sa aking bewang. Umiikot at sumasayaw. Ang liwanag ng espada ay parang sinulid. Hindi ba maganda? Sadyang ipinakita ko sa inyo. May ngiti sa aking labi. Ngunit ang aking mga mata ay naging malamig. Nagbago ang kulay ng mukha ni Limazi. Bigla siyang lumingon at nagtakbo. Itinuro ko ang aking daliri. Gusto mong umalis? Huli na. Isang mabilis na pag-atake ng espada. Ang liwanag ng espada ay parang bahaghari. Ang liwanag ng espada ay parang bahaghari. Bala sa likod ng ulo ni Limazi. Walang sigaw, bumagsak agad sa lupa. Nabigla si Wang Laizi sa nakita, halos manginig sa takot. Nanginginig ang mga binti niya. Gusto niyang tumakbo pero hindi makagalaw. Pinapaikot ko ang lumilipad na espada. Pumasok sa pagitan ng kanyang kilay. Nagsabog ang dugo sa berdeng damo. Masyadong nakakasilaw ang pula. Kinuha ko ang lumilipad na espada. Pinunasan ko ito ng maayos. Sa loob ko, nakakagulat na kalmado. Hinawakan ko ang mga bag ng dalawa. Walang laman ang bag ni Wang Laizi. Naubos na ng sugal na ito. Ngunit nang buksan ko ang bag ni Limazi, biglang lumiwanag ang aking mga mata. Isang purpurang danlu, na may malambot na kislap. Isang piraso ng madilim na kahoy, na bahagyang nagpapakita ng anyo ng isang puppeteer. Isang kahoy na may malalim na pulang kulay, na naglalabas ng banayad na init. Mahigit 100 espiritual na bato ang maayos na nakaayos. May isa pang stealth talisman na pang-una na klase. Para akong kabado at mabilis ang tibok ng puso ko. Kapag pinagsama-sama ang mga bagay na ito, hindi bababa sa 100 espiritu na bato ang halaga. Agad kong kinolekta ang mga espiritu na damo. Inililipat ko ang mga bangkay nila sa malayo para ilibing. Bumalik ako sa loob ng bahay. Biglang nakaramdam ako ng pagiging alerto. Ang imbakan ni Limazi ay higit pa sa karaniwan. Posible bang may kaugnayan siya sa may-ari ng Lingmi Shop sa likod? Mukhang ganoon.
Kailangan kong kumita ng mas maraming Lingstone agad para makapagtatag ako ng matibay na pundasyon dito sa Ling Gathering Workshop. Kinabukasan na, nakasalakot ako sa ulo at ginamit ang art ng pagpapalit anyo. Pumasok sa Lingbao Pavilion. Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Masiglang sinalubong ni Liu ang pumasok. Nakilala na niya ako. Yung misteryosong customer na nagbayad ng 1,000 punla ng King Yuan Grass. Tumingin ako sa counter ng matagal. Nakatitig ang mata ko sa isang luma ng espiritual na simbolo. Kukunin ko ang espiritual na simbolong ito. Iyan ay isang halimbawa ng Kingsin Talisman. Kahit na ito ay sira, nakatala dito ang mga tala tungkol sa paggawa ng talisman. Nagdagdag pa ako ng ilang mga materyales tulad ng sinabar pen para sa paggawa ng talisman. Nag-aatubili si Tindero Liu. Sigurado po ba kayo, Ginoo? Napakabihira ng talisman na ito sa merkado. Isa itong espiritual na bato. Tumango ako. Binili ko ito. Lumabas sa Lingbao Pavilion. Nakatagal na ang aking disgis. Bumalik na ang aking anyo. Diretso akong pumunta sa Yanyu Tower sa pamilihan. Nakasabit ang karatula. Kislap ng ginto at yaman. Ito ang pinapangarap na matitirhan ng napakaraming nag-iisang cultivator. Sa likod ng counter ay nakaupo ang isang babaeng may takip sa mukha. Siya ang babaeng tagapangasiwa, si Chuying. Ginoo, nais niyo bang mag-arkila ng kwarto? Tumingin siya sa akin ng mabilis. Ang tinig niya ay tamad. Kailangan ko ng isang kwarto. Magkano ang bayad sa espiritual na bato? 3 espiritual na bato sa isang buwan. Si Chuying ay kumindat. Nakita niyang nakatitig ako sa kanya. Agad siyang tumawa ng malakas. Tumayo at lumapit. Kaibigan, ano ang tinitingnan mo? Umubo ako at inilipat ang tingin. Wala naman. Sa ilalim ng kanyang belo, bahagyang kitang-kita ang isang peklat. Mula sa pisngi hanggang sa baba. Habang ako'y nakatitig, bigla akong nakaisip ng isang plano. Tindero, napansin kong may lumang pilat ka sa mukha. Hindi maganda. May nakuha akong isang paraan para gamutin ang sugat na ito. Talaga bang? Nang marinig niya iyon, buong katawan niya. Nagmaliit ang mga mata sa di kapanipaniwalang liwanag. Matagal na niyang kasama ang sugat na ito. Sa katunayan, ito ay isang uri ng lason. Maraming magagaling na doktor na ang sinubukan, ngunit walang nakapagsabi ng solusyon. Babalik ako para hanapin ang reseta. Maaari bang pakisuyo ang may-ari ng tindahan na bigyan ako ng silid? Tumango ako. Hindi ko isinara ang usapan. Ang pangalan ko ay Chuying. Humina ang tono niya. Kung hindi ka naman nagrereklamo, maari mo akong tawaging ate. Kung talagang kaya mong pagalingin ang mukha ko, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngumiti siya ng bahagya. Ang tingin niya ay parang sinulid. Nagkamali ka. Agad akong kumaway. Kung mahahanap ko ang reseta na iyon, hindi ako aasa ng anumang kahilingan. Pakiusap, Ginoong Chu. Ate, samahan mo ako. Alam mo talaga ang pakikisama. Ngumiti si Chuying na parang bulaklak na nanginginig. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan, ate. Sundan mo lang ako. Susunod ako sa kanya. Tumingin sa pag-ikot ng bewang ng babaeng may-ari. Malalim akong lumunok. May mga plano ako sa aking isipan. Mapanganib ang pagsasanay sa mga Diyos. Hindi lang ito basta labanan. Mayroon ding mga ugnayan sa lipunan. Sa mga kritikal na sandali, ang ugnayang ito ay maaaring magligtas ng buhay. Siyempre, ngayon, hindi ko pa rin sinasabi ng tiyak. Hindi ko siya tahasang sinabihan na tiyak na maiayos ko ang kanyang mukha. Hindi rin siya masyadong naniniwala na isang ikalawang antas na alagad ng sirkulasyon ang may ganitong kakayahan. Marahil iniisip niya na hindi dapat pagkatiwalaan ang mga salitang ng isang masamang lalaki. Ngunit hindi natatakot sa 1,000. Natatakot sa isang pagkakataon. Sige, maniwala na lang tayo. Para na rin may naiwan akong pangarap. Hanggang dito na. Sa wakas nakalabas na rin ako sa kubo. Nakatira na sa Smoke Rain Tower sa bayan. Pero hindi ako nagsasawa. Agad akong nagtanong. Sa labas ng Smoke Rain Tower, walang tao sa paligid. Biglang nagbago ang anyo. Muling ginamit ang kasanayan sa pagbabago ng anyo. Pumunta upang hanapin ang pilas ng pil. Nakuha ko ang isang pugo ng pil sa bag ni Limazi. Kung sakaling makakita pa ako ng isang resipe ng pil, magiging madali ang paggawa ng pil. Sa katotohanan, nandito pa rin ako sa pabrika ng espiritu. Kahit na nailipat na mula sa panlabas na kubo papunta sa ilang-ilang building. Maaari pa rin akong mahanap ni Zhao Hu. Marahil tanging sa tunay na pag-alis sa pagiging isang nag-iisang tao. May background at may sekta na ako. Magkakaroon ako ng kapanatagan. Hindi madali ang pagpasok sa sekta. Kahit na may repair panel na ako. Kailangan din ng oras para maghanda. Mahusay sa paglikha ng elixir at mga simbolo. Tanging sa ganitong paraan magkakaroon ng pagkakataon sa pagsusulit. Nagbago ako ng anyo. Itinagilid ang sombrero. Puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang kasalukuyang Dewing Workshop ay lalong nagiging mapanganib para sa akin. Kailangan lang patuloy na umakyat.
Kailangang umakyat ng sapat kataas at kalayo para makatulog ng mahimbing. Pagdating ng gabi sa Gelendzhangyi, maraming tao ang dumadaan sa pangunahing daan. Mayroong sumakay sa ibong Diyos na lumipad. May mga naglalakad sakay ng mabagsik na tigre. Nakasuot ng iba't ibang kasuotan. Siksikan at abala ang kalsada. Maraming mga loft sa tabi ng pangunahing daan. Pumasok at lumabas ang mga nag-iisa. Talagang masigla. Nakasombrero ako. Kaya't hindi ako madaling mapansin. Ngunit ang aking kakayahang magbihis ay na-expire na. Umiikot ako ng ilang beses ngunit hindi ko nahanap ang resipe. Bumalik na ang aking anyo. Tiningnan ko ang kalangitan. Mabilis na naglakad pabalik. Sa harap ng pintuang nayon ng ulan at usok. Malakas kong nilakad papasok. Huminto. Biglang nagbanggaan kami ng tao. Chen mo. Isang gulat na sigaw ang narinig. Nakangiti ang noo ko. Alam kong hindi maganda ang nangyayari. Nalaman ko ang boses na iyon. Nagpanggap akong hindi naririnig. Magpatuloy sa pagpasok sa pintuan ng Yanyu Tower. Ngunit hinabol pa rin ako. Bakit? Ngayon ay umaman na si Chen ha. Huwag manatili sa labas na kubo. Lumipat sa Yanyu Lu. Kaya hindi na nakikilala ang mga lumang kakilala. Si Zhaoyang ito. May kailangan ako. Mabilis na bumalik. Hindi kita napansin. Ayaw kong lumingon ngunit napilitan akong gawin iyon. Umiti ng bahagya. Maganda ang mukha ng taong ito. Nakahawak ng folding fan sa kamay. Nasuot ng isang tradisyonal na damit. Ang mga tempting niya ay nakalawit. Mukha siyang mayaman na binata. Ngunit sa puso ko ay nagsimula ang pagkasuya. Itong si Zhaoyang ay nakasalalay sa magandang mukha. Isinantabi ang dangal. Naging isang gigolo. Marami ang ganitong tao sa mga kalye ng mga kalye. Kilala ko pa nga ang isang mag-asawa. Ang asawa ay pimps. Ang asawa naman ay tumatanggap ng mga kliyente sa kalye. Kapag nakakasalubong ako ng ganitong mga tao, karaniwan akong umiwas at nirerespeto sila mula sa malayo. May kailangan pa akong gawin. Ayokong magtagal dito kahit isang saglit. Kuya Chen, talagang abala ka pala. Ewan ko lang kung narinig mo na. Patay na si Nawang Laizi at Limazi. Pati na rin ang dati mong kapitbahay na si Sumei. Nakita na rin ang bangkay niya. Siya ay huminto ng sandali. Tumingin siya sa akin ng may malalim na kahulugan. Sabi mo, may kinalaman ba ito sa iyo? Naramdaman kong parang may bigat sa aking dibdib. Ngunit hindi ko ipinakita ang aking nararamdaman. Alam kong may opinyon ka tungkol sa akin. Patuloy na nagsalita si Zhaoyang. Isang pagyuko ng pamaypay sa kamay. Biglang bumuka. Sa pamaypay ay nakasulat ang dalawang salitang pakikipagkapatao. Hindi nila alam na ako rin ay para sa buhay. Nag-aaral ng pagkaka-immortal, delikado ito. Hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban. Kailangan ding maintindihan ang pakikipagkapwa. Nang marinig ko ito, biglang nanginginig ang puso ko. May tinatagong ibig sabihin ang sinabi niya. Alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Wang Laizi at Sumei. Ngayon na nalantad na ang lahat, iniugnay niya pa ito sa akin. Sadyang pinipisil ako ng bahagya. Gusto niya akong takutin gamit ito. Nang isipin ko ito, galit ang aking damdamin. Masigit pa rito ang matinding pakiramdam ng panganib na bumalot sa akin. Ang salitang pakikisama ay sumagi sa aking isip. Hindi ko napigilang ipikit ang aking mga mata. May bahid ng pagnanasa sa aking mga mata. Sa mga sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Kaibigan, nakabalik ka rin pala. Samahan mo si ate sandali. Siya ang babae na tagapangasiwa ng Yanyu Lu, si Chuying. Uwi na ako muna. Hindi na ako nagsalita pa. Agad akong umalis. Nilingon ni Zhaoyang. Nakita niya na parang hindi ordinaryo ang relasyon namin ni Chuying. Biglang yumuko ang liig niya. Hindi na nangahas magsalita. Agad na lumingon at lumabas. Ngunit paglabas niya, umikot ang mga mata niya. At nagplano. Pagbalik sa loob, mahigpit kong isinara ang pinto. Pinilit kong kalmahin ang sarili. Parang mga langgam sa mainit na kawali ang aking pakiramdam. Alam ni Zhaoyang ang aking mga lihim. At alam din niya ang relasyon ko kay Wang Laizi at sa iba pa. Baka nahulaan na niya na ako ang pumatay. Yun ang dahilan kung bakit sinabi niya ang mga iyon kanina. Para ako'y takutin. Tiyak na hinahanap ako ni Zhao Hu. Kung kamag-anak ni Limazi ang may-ari ng Lingmi Shop, baka hanapin din ako ng Lingmi Shop. Kung babalikan ni Zhaoyang at sasabihin sa kanila na nasa Yanyu Lu ako, hindi maganda ang magiging resulta. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong maging kalmado. Tila hindi basta-basta sasabihin ni Zhaoyang. Sa iba na nakita niya ako sa Yanyu Lu. Tama nga. Gusto niyang saktan ako. Para lang mangikil sa akin. Kung ganon, may oras pa ako. Kung talagang may maghahanap, gagamitin ko na lang ang pagtago. Magpapalit ako ng anyo at makakatakas. Kaya kong ayusin ang sugat ng babae na shopkeeper. Dito pa rin ako makakakuha ng kanyang pagtitiwala. Baka hindi pa ganon ang kalala ang sitwasyon. Seryoso kong pinag-isipan. Malinaw ang aking mga ideya. Ngunit hindi ito perpektong plano. Sa huli, kulang pa rin ang lakas.
Kailangan ko ng reseta ng gamot. Gusto kong magluto ng gamot. Tama. Mayroon akong sample ng tanda ng malinaw na isip. Kaya kong gumawa ng mga talisman. At ang abo-abo na kahoy na iyon. Siguro ito ang kahoy ng puppet. Kaya kong matutong gumawa ng mga puppet. Ito ang mga mabilisang paraan para kumita ng malaking espiritual na bato. May pagkakataon pa ako. Kulang lang sa oras. Totoo nga. Ang aking repair panel ay nadadagdagan lang ng 1 puntos bawat araw. Hindi pwedeng magmadali. Pero lumipas na naman ang ilang panahon mula noong huli kong na-repair ang sword control technique. Panahon na para muling mag-repair. Inilabas ko ang sample ng Kingsin Talisman. At ang mga handang-handa ng materyales para sa paggawa ng talisman, tulad ng cinnabar pen. Huminga ng malalim, panatilihing kalmado ang isipan. Ang sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangang ilagay sa malalim na paghinga at panatilihing kalmado ang isipan. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Nakaupo ako sa tabi ng mesa. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Hawak ang pira-pirasong sample ng talisman. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Ginagamit ang espiritu para buksan ang panel. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Natitirang 18 puntos ng espiritu para sa araw na ito. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Maaaring ayusin gamit ang kasalukuyang espiritu. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu. Sirang sample ng Kingsin Talisman, kailangan ng 3 puntos ng espiritu para maayos. Hindi ako nag-atubili. Diretsong sinimulan ang pagkukumpuni. Sa panel, parang hinihila ng mga di nakikitang sinulid ang mga sirang rune. At muling pinagsama-sama upang maging isang buong simbolo. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang mga salita. Natitirang 15 puntos ng espiritual na enerhiya sa araw na iyon. Naayos na ang simbolo ng malinaw na puso. Antas. Mababang uri ng tubig na espiritu na simbolo. Paliwanag. Tulad ng tubig na nakapahinto ang puso. Paglalakbay ng espiritu. Kalma at katahimikan ng isipan. Tanda ng malinaw na puso na tumutulong sa pag-aaral. Kaya nitong gawing mas epektibo ang trabaho. Naayos na. Sa tulong ng sample na ito, agad akong makakagawa ng talisman. Walang magiging pagkabigo sa mga talisman na gagawin ko. Kahit pa mabigo ang paggawa, maaari ko itong ayusin gamit ang repair panel. Walang masisirang materyales. Hawak ko ang ganap na naayos na sample ng Kingsin Talisman. Parang nakita ko ang 100 maliwanag na daan. Agad kong ginamit ang mga handang materyales. Gumawa ako ng 3 kalasag na panlilinis ng puso. Subukan ang pakiramdam. Pagkaraan ng sandali, nagulat ako. Di na nakapagtataka na tinagurian itong pinakamalaking kita sa daan ng immortalidad. Talagang mahirap nga. Lahat ng 3 espiritual na talisman ay nabigo. Mahal ang paggawa ng talisman at pag-ukit ng pil. Talagang nakasalalay ito sa karanasan na pinundok gamit ang mga espiritual na bato. Walang ibang paraan. Pero ayos lang. Gamitin ko ang panel. Subukan kong ayusin ang sirang espiritual na talisman. Kahit 1 puntos lang ng espiritual na aura ang kailangan. Maayos ang mga nasirang espiritual na talisman. At mataas ang kalidad. Naging kalmado ang aking isipan. Una, ibebenta ang talisman. At pagkatapos ay hanapin ang resipe. Medyo nagmamadali ako. Ayaw ko nang magpaliban. Agad akong tumayo. Bumukas ang pinto. Sa loob ng Lingbao Pavilion. Nakatayo si Ginoong Liu na may 2 kamay sa ibabaw ng counter na gawa sa ginto at kahoy. Sa ibabaw ay nakalatag ang 3 piraso ng mababang antas na Kingsin Talisman. Ang kanyang ekspresyon ay talagang kapansin-pansin. Tumingala. Ang pamilyar na anino na may sombrero at itim na damit ay nag-impact ng espiritual na bato. Lumabas mula sa loft. Hindi tama. Sobrang kakaiba. Mahinang bulong ni Tindero Liu. Nakangulo ang noo. Naalala kong ang ipinagbili ko sa kanya ay sira. Ang kalidad ng pagguhit ng Kingsin Talisman. Halos nawala na dito sa lugar na ito. Paano niya ito nagawang iguhit? Nabigla siyang kunin ang espiritual na simbolo. Tumingin sa kaliwa, sa kanan. Natatakot ang kanyang puso. Ito ang aking ginamit na kasanayan sa pagbabago ng anyo. Para ibenta ang simbolo ng kalinawan ng puso. Pinapat siya sa kanyang bag. May dagdag na 45 na espiritual na bato sa loob. Pakiramdam ko'y medyo nakontento. May iba't ibang kalidad ang mga natapos na amulet. Gumamit ako ng mga puntos ng pagkukumpuni para ayusin ang amulet. Siyempre, ang kalidad ay pinakamataas. Kaya't ang 1 piraso ay binibenta sa 15 espiritual na bato. Ilang sandali pa lang ito. Kumita na ako ng 45 espiritual na bato. Magtatanim ng 10 ektarya ng kinyuan grass. Kahit na maganda ang ani, 1 siklo ay may 100 puno, na nagkakahalaga ng mga 30 espiritual na bato. Talagang mas mataas ang kita sa paggawa ng mga talisman. Siyempre, ito rin ay para sa akin.
Sa wakas, wala akong pagkatalo sa paggawa. Walang nasayang na materyales. Ngunit ang kaunting kita na ito, para sa kalagayan ko ngayon, kulang pa rin ito. Mabilis na nawawala ang bisa ng pagpapalit ng anyo. Bagamat may kaba ako sa puso, pinilit ko pa ring maghanap ng isang tindahan ng mga gamot. Nang tiningnan ko, ang tatlong malalaking salita sa plaka ng ate, paroroonan ng hari ng gamot, pumintig ang puso ko. Nagpakita ng paghahangad ang mga mata ko. Dahil ito ang kilalang kilala sa 6 na dakilang sekta. Isa sa mga ito ang sekta ng hari ng gamot na may tindahan sa Gidandan. Sekta, kahit kailan ay lugar ng paghahangad ng mga malayang mangkukulam sa pamilihan. Hindi ko rin alam kung kailan. Ako magiging disipulo ng isang malaking sekta. Pumasok tayo at tingnan. Pumasok ako sa tanghalang panggamot. Ang dekorasyon ay klasikong antigong estilo. Pagpasok ay naamoy ko ang bango ng mga gamot. Naging masigla ako ng husto. Ang liwanag ay dumaan sa mga estante. Puno ang counter ng mga gamot at reseta. Sobrang maingat kong tiningnan. Ako'y lalong nagiging sabik. Lalong nais na paunlarin ang aking lakas. Tungkol sa mga espiritual na talisman. Bukod sa pagkita ng pera, nais ko ring palakasin ang aking kapangyarihan. Para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Ganito rin ang tungkol sa mga elixir. Ito ay talagang magandang bagay para sa pagpapabuti ng aking kakayahan. Si Zhao Hu ay nasa kalagitnaan ng antas ng Lianqi. Samantalang ako, nasa ikalawang antas pa lang ng Lianqi. Kung matutunan ko ang paglikha ng mga pildoras, at magkaroon ng suporta ng mga pildoras, sakalang lalakas ang aking kapangyarihan. Doon pa lang ako magkakaroon ng lakas ng loob na tapatan si Zhao Hu. Ang dumating ay bisita. Malayang magmasid ka lang. Sa likod ng counter ay nakaupo ang matandang may puting buhok na parang gansa. Nakasuot ng asul na damit ng sekta. Parang may aura ng isang immortal. CJ, tumango ako bilang tugon. At nagpatuloy akong maghanap sa mga istante. Nakita ko ang maraming mga reseta ng gamot na may malinaw na presyo. Ngunit karamihan ay hindi ko pa kayang bilhin ngayon. Na minsan ay umaabot sa daang espiritu. Bigla akong napahinto. Tumigil sa isang resipe ng pilit. Ang presyo nito ay sakto lang na 3 espiritu. Nahanap ko na. Nanghihinayang ang puso ko. Tumingala at maingat na tingnan. Tiyak na may kulang na kalahati sa resipe sa shelf. Parang binasag na, Dan. Yung hinahanap ko, Dan. Ito rin ang sirang, abandonadong formula ng Dan. Yung abandonado at nawawalang formula ng Dan. Halos 3 espiritu na bato ang halaga nito. CJ, maghahanap pa ako ng mga materyales sa paglikha ng Dan. Tumingin lang ang shopkeeper sa akin ng bahagya. Hindi na ako magmamalasakit. Nagbayad ako ng espiritual na bato. Itago mo na ang tinatawag na basura na formula ng suetidan. Bumili ako ng ilang materyales para sa paggawa ng elixir. Lumiko at umalis. May alam ako sa aking kalagayan. Sa ngayon, ako ay nasa ilalim pa rin. Marahil ay mas mabuti ng kaunti kaysa sa mga malalayong tagabuo sa labas. Ngunit mababa pa rin ang aking kakayahan. Wala pa akong karapatang bigyang pansin ng sekta. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Sa isip ko, isang araw kapag nalampasan ko ang mga pagsubok, darating din ang araw na iyon. Kapag mayroon na akong resipe, pugon, at mga materyales para sa paglikha ng elixir. Makakagawa na rin ako ng elixir. Natatakot sa loob. Nanghihintay ng masaya. Ngunit, pagbabalik namin sa harap ng pinto ng Yanyulu, sa kabilang tindahan, biglang may tumawag sa akin mula doon. Kapatid Chen, ang swerte natin. Nagkita na naman tayo. Hindi ko alam kung pwede kang makipag-usap sa akin. Isang pamilyar na boses ang nagpasimulang magpabigat sa aking mukha. Tumigil ako sa aking hakbang. Lumiko ako upang tumingin. Walang iba kundi si Zhao Yang. Nakaupo siya sa ilalim ng tolda ng tindahan ng noodles. Hawak ang tasa ng tsaa. Magpakita ka sa akin. Tingnan mo siya. Malinaw na matagal na siyang naghihintay. Napakainis sa loob ko. Pero naisip ko na si Zhao Yang ay makakaalam pa rin ng mga galaw ko. Isang hindi tiyak na salik, at saktong may balak na akong pumatay. Kaya hayaan na lang natin siya muna. Kaya't umiling siya at lumapit. Magaling si Kuya Chen. Talagang ang galing mo. Tumayo si Zhao Yang at lumapit. Parang pamilyar ang itsura niya. Matagal na akong hindi nakipag-ugnayan sa mga lumakong kaibigan. Hindi ko inasahan na ikaw na noon ay hindi pansinin. Hindi ko akalaing makakatira rin ako sa Yanyulu. At nakakaya ko pang makisama ng maayos sa babaeng may-ari. Inabot niya ang kamay niya para hawakan ang balikat ko. Agad akong umiwas na may pagkayamot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala naman, babalik na ako. Hehe, may sasabihin nga pala ako. Hindi ba't ang mundo ng mga tagapaglinang ay para kumita ng spirit stones? Chenji, nakita kong kilala mo ang babaeng may-ari ng Yanyu Tower. Alam mo rin na ako'y may kinalaman dito. Huminto siya sandali, nag-uumapaw ang mukha. May kaunting banta sa kanyang ngiti. Maaari kong hindi banggitin ang tungkol sa iyo.
Ngunit kailangan mong tulungan akong makilala siya. Ipakilala mo ako sa babaeng may-ari ng Yanyu Tower. Ano sa tingin mo? Ang ibig sabihin nito ay gusto niyang makipagrelasyon sa babaeng tagapangasiwa at maging kanyang kalalakihan. Alam ko, kung hindi papayag, baka isiwalat ni Zhao Yang ang kanyang mga galaw at lihim. Narinig ko ang tungkol sa kalalakihan ng pamilihan na ito. Hindi ganoon kadaling kumita ng espiritual na bato. May mga babaeng mananampalataya na inilalagay pa ang tali ng aso sa kanilang lieg at hinahatak sila. Pinagsasamantalahan ng todo. Kahit ganoon kaya nilang tiisin. Talagang nakakahiya. Galit na galit ako kay Zhao Yang sa puso ko. Kung totoong tinulungan ko siya, hindi ba ako magiging tulak kung gagawin ko iyon? Pero hindi rin ako nagmadaling tumanggi. Nagsalita ng malabo. Pag-iisipan ko muna. Wala nang iba, aalis na ako. Kuya Chen, iniisip mo pa ba? Nagpakita ng hindi pagkasiya sa mga mata ni Zhao Yang. Agad kong tinakpan ng ngiti. Pagkatapos ng lahat, matagal na tayong magkakaibigan. Kung magkita tayo, ako ang magbabayad. Sa tindahan na madalas nating puntahan noon. Ano sa tingin mo? Kung hindi, baka kailangan kong pumunta sa tindahan ng Lingmi. Kinagat ko ang aking pang-itaas na pangil. May isang ngiti ng tagumpay sa mga mata ni Zhao Yang. Pinalo niya ang aking balikat. Pinipigilan kong huwag magalit. Hindi ako umiwas. Narinig ko siyang nagbibirong nagsabi. Ganyan nga, mga matagal ng kaibigan. Bakit kailangang magpakitang gilas? Ngayong gabi, 12:00 ng gabi. Sa labas ng lumang bar. Naghihintay ako dyan sa'yo. Huwag kang mahuhuli. Habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo, hawak ang pinalilipad na fan. Nawala na ang lamig sa mata ko, ang maskara ay natanggal na. Sa labas ng mga tent sa 12:00. Talagang lugar ito ng mga tao at isda na magkahalo. Nang dumilim ang gabi, maging ang mga nagbabantay na monghe ay tamad ng pumasok. Pinili niya ang lugar na iyon. Tiyak na gusto niyang ilagay ako sa panganib. Sa palagay ko, alam niya hindi lamang na may kinalaman ang sakit ni Sumiwang at ang pagkamatay ni Limazi sa akin. Nagnanais pa rin sa mga pagkakataon sa aking katawan. Nagtatangkang pumatay at magnakaw. Pabalik sa silid ng Yanyu Tower. Agad kong isinara ang mga pinto at bintana. Kumuha ako mula sa aking storage bag ng isang unang antas na mataas na kalidad na invisibility talisman. Ang papel ng talisman ay maliwanag na puti. Bahagyang kumikislap. Dumaan ang aking daliri sa ibabaw nito. Nararamdaman ang malakas na alon ng espiritu dito. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa bag ni Limazi. Dati ay inilalaan para sa oras ng panganib upang iligtas ang buhay. Ngayon ay, tamang-tama itong gagamitin kay Zhao Yang. Muling sinuri ko ang Zhengjin Sword Technique at Sword Control. Pinagsama ang mga daliri sa tamang galaw. Biglang umalingaw ang lumilipad na espada habang lumipad palabas. Ang liwanag ng espada ay gumuhit sa madilim na silid. Ng isang matalim na kurba, matatag na bumagsak sa palad. Matapos ang ilang panahon ng pagsasanay, mas naging bihasa ako sa pagkontrol ng lumilipad na espada. Sa loob ng 10 talampakan, kayang kunin ang ulo ng tao ng tumpak. At higit pa sa nito, may suot akong panakip ng invisibility. Ako ang multo ng kamatayan sa dilim ng gabi. Pagdating ng 12 na oras, pinapagana ko ang sining ng pagpapalit anyo. Nagpalit ako ng itim na damit na madaling galawan. Idinikit ko ang panakip ng invisibility sa dibdib. Dahan-dahang pinapasok ang espiritual na lakas. Sa isang kisap mata, ang aking anyo ay parang nabalot ng makapal na ulap ng hamog. Lahat ng hininga at anino ay naglaho. Kahit na malapit lang. Mahirap mapansin. Tahimik akong lumabas mula sa gusali ng usok at ulan. Patungo sa lumang alakan. Ang gabi ay kasing itim ng tinta. Ang hangin sa gabi ay maihalong amoy ng damo at putik. Ang hangin ay humuhuni sa basang telang nakabitin. Ang paligid ng kubo ay madilim. May iilang kandila lang na nagliliwanag at kumikislap. Ang lumang bar ay nasa pinakadulo ng kubo. Ang salitang alak sa harap ay nilalagas ng hangin at kumakaluskos. Bumagal ako ng hakbang. Sa tulong ng dilim ng gabi, tahimik na pumunta sa likod ng bar. Tama nga. Sa mga damo may mga anino ng mga mortal na nakatago. Ang presensya ay mahigpit. Klaro na mga tulong ito na ipinadala ni Zhao Yang. Pinikit ko ang aking mga mata. Gumamit ako ng espiritual na pakiramdam upang suriin. 4 sila. Lahat ay may antas ng pagsasanay na nasa 3 antas ng pagbuo ng ki. Mas mahina pa kaysa kay Zhao Yang. Mukhang siya ay kumuha ng mga desperado mula sa mga mababang antas ng mga nag-iisa. Si Zhao Yang ay nakaupo sa batong upuan sa harap ng tavern. Naglalaro siya ng isang kutsilyo sa kanyang kamay. May masamang tingin siya sa kanto. Bumulong siya ng mga sumpa. Yung batang yun ay nakapagpalago ng daan-daang espiritual na halaman sa loob ng kalahating buwan. At nakatira pa sa Yanyu Tower. Tiyak na may malaking pagkakataon sa kanya. Kapag napatay ko siya, ihahayag ko sa publiko ang kanyang lihim sa pagpatay at pagnanakaw.
Pupunta ako upang makipag-ugnayan sa may-ari ng Yanyu Tower. Makinig sa kanyang mga salita. Lalo pang tumitindi ang galit sa aking puso. Hindi lamang niya gustong patayin ako at nakawin ang kayamanan. Sinisira rin niya ang aking reputasyon. Gusto mo pa akong gamitin para makaapak kay Chuying. Isang ganito kaganid at walang hiya. Kapahamakan ang dulot kong pababayaan. Dahan-dahan kong hinugot ang panlupig na espada. Isang paggalaw ng isip. Ang espada ay naging isang tahimik na malamig na liwanag. Lumipad patungo sa mga nagtatago sa damuhan. Ang unang nagtatago ay nakatungo habang pinupunas ang sandata. Hindi niya man lang naramdaman ang paparating na panganib. Ang lumilipad na espada ay agad tumago sa kanyang likod. Ni hindi siya nakasigaw ng kahit isang daing. Agad siyang bumagsak ng malambot sa damuhan. Agad naputol ang kanyang hininga. Kasunod nito, kinontrol ko ang lumilipad na espada, mabilis na gumalaw. Ang liwanag ay laging sumusunod. Bawat saksak ay tumama ng tama sa isang nakatago sa likod. Ngunit sa isang iglap, 4 na nakatago ang lahat ay namatay. Ang mga bangkay ay nahulog sa mga damo. Walang anumang ingay na narinig. Parang may naramdaman si Zhaoyang na hindi tama. Bigla siyang tumayo. Nagmamasid ng maingat sa paligid. Mas mahigpit na hinawakan ang kutsilyo sa kamay. Sino? Lumabas. Ang kanyang boses ay maihalong pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa paligid. Ngunit hindi niya makita ang aking anino. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa pouch sa kanyang baywang. Gusto niyang kunin ang espiritual na talisman. Ngunit huli na. Bigla akong kumilos. Tahimik na lumitaw sa likod niya. Pinagsama ang mga daliri. Lumutang ang lumilipad na espada sa kanyang leg. Si Zhaoyang ay naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang leg. Biglang naging maputla ang mukha niya. Nanginginig ang boses. Ikaw ba? Hula mo ng tama. Binaba ko ang boses ko. Malamig ang tono ko. Zhaoyang, hindi ka dapat maghangad ng sobra. Huwag mo akong saktan. Si Sumei, ang ketongin na si Limazi, nawala ang buhay dahil sa kasakiman. Ganoon ka rin. Huwag mo akong patayin. Biglang bumigay si Zhaoyang. Nanghina ang mga binti niya. Nakaluhod siya sa lupa. Paulit-ulit siyang nagluhod at nagmamakaawa. Nakita ko ang kanyang pagpapakumbaba at pagsusumamo. Wala akong naramdamang kahit kaunting awa. Sa mundo ng mga kultibador, ang mahina ang kinakain ng malakas. Ang pagiging maawain sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili, lalo na't alam niya ang aking lihim. Kapag pinatawad ko siya, syempre, babalik siya sa hinaharap. Isang pag-iisip ko. Ang espada ay agad na tumusok sa kanyang leg. Dumadaloy ang dugo. Sumabog ito sa putik sa lupa. Nagbigay ito ng banayad na tunog. Ikinulong ko ang espada. Hinila ko ang katawan sa tabi ng abandonadong shed. Gamit ang espiritual na lakas, nilinis ko ang dugo. Tinitiyak na walang naiwan na bakas. Matapos gawin ito, pinagana ko ang lihim na anting. Tumingin sa direksyon ng Yanyu Tower. Mabilis na bumalik sa Yanyu Tower. Pumasok sa kwarto. Agad kong isinara ang pinto. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Kinuha ko ang ilang mga storage bag. Si Zhaoyang at ang ilang mga katulong niya. Nasa akin na lahat ng kanilang mga storage bag. 358 piraso ng spirit stones. Lalo na si Zhaoyang, nag-iisa siyang may 310 piraso. Napangisi ako. Narinig kong kumikita ng malaki ang mga pasto ng baka. Ngayon ay mukhang hindi naman masyadong mayaman si Zhaoyang. Pero kung ikukumpara sa karaniwang mga panlabas na bahay na gawa sa kahoy, ay medyo maganda na rin. Ngayon, lahat ng ito ay napunta sa aking bulsa. Ngunit para sa akin ngayon, ang kaunting espiritual na bato na ito ay hindi naman gaanong halaga. Bigla, nasilawan ang aking mga mata. Mula sa bag ni Zhaoyang, nakakuha ako ng isang materyal para sa pagsasanay ng espiritu. Matapos maghanap ng mabuti, nakita ko ang isang lihim na aklat. Ang sirang Dongsu Anjing na may doble pagsasanay na teknik. Tunay ngang siya ay isang mahusay na lalaki. Bahagyang namula ang aking mukha. Mga bagay na karaniwang ikinakatakot ng tao. Pero siya, ang saya-saya niya. At nahanap pa niya ang lihim na paraan ng doble na pagsasanay. Ako'y nakangiting nagbabasa ng lihim na libro. Kahit na may sira na ito, pero may mga larawan pa rin. Na parang mga larawan sa palaisdaan. Hindi ko maiwasang maputla ang mukha ko. Ang aklat na ito ay napunit ng patayo, kalahating bahagi na lang ang natira. Sira na ang itsura. Hinawakan ko ang aklat ng mga kasanayan. At lumabas ang panel. Natitirang halaga ng espiritu sa araw na iyon, 12 puntos. Mga kasanayan na maaaring ayusin. Nabawasan na Bandik Sonjing. Maaaring gumastos ng 90 puntos ng espiritu para sa pagkukumpuni. Naisip ko, marahil balang araw ay magagamit ko rin ito. Sabi nga mabilis ang pag-angat ng antas sa pagsasanib ng 2 kasanayan. Kaya pinili kong ayusin ito. Ilang sandali pagkatapos. Nagbago ang panel. Lumabas ang mga linya ng teksto.
Natitirang 3 puntos ng espiritual na enerhiya ngayong araw. Naibalik na ang Dongsu Anjing. Antas. Kategoryang medium. Panimula. Gamitin ang ki upang ilipat ang mga meridian. Pagsamahin ang lakas ng dalawang polaridad. Upang ang espiritual na lakas sa loob ng tagapagsanay ay magkaisa. At makamit ang epekto ng pagtutulungan ng dalawang polaridad na nagdadala ng benepisyo sa isa't isa. Tumulong sa mga nag-aaral na itaas ang kanilang antas ng pagsasanay. Natitirang 3 puntos ng espiritual na halaga. Agad kong inayos ang resipe ng body refining pill. Sa isang iglap, katatapos lang ng King Ming, patuloy ang mahinang ulan. Ang buong lugar ng gathering spirit ay nababalutan ng makapal na ulap. Umaga pa lang ay umalis na ako. Ngunit hindi siya lumayo. Tahimik at maaliwalas ang Yunyulu. Maganda ang kapaligiran. May maliit na tulay at dumadaloy na tubig. Sa tapat ay may tor na parang silid panghurno ng alchemy, para gamitin ng mga bisita sa paggawa ng elixir. Ngunit kailangan dalhin ng sarili ang mga sangkap. Ngayon ay mayroon na akong reseta at mga sangkap. Nagpa siya na subukan. Tingnan kung makakagawa siya ng matagumpay. Dumating sa lugar na ito. Isa sa mga pinto ng silid ng alchemy ay binuksan. Biglang bumangon ang amoy. Isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa aking paningin. Ang may-ari na si Chuying. May isang bahagyang gulat na lumitaw sa aking mga mata. Bigla siyang naisip. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang alagad. At may sugat sa mukha. Masigasig sa pag-aaral ng paggawa ng elixir. Makatuwiran lang na gustong pagalingin ang sugat sa mukha. Iyon ay makatwiran. Gising ka na ba ng ganito aga para magluto ng elixir? Tingnan ko nga. Ate, natapos na ba ang gamot? Sayang, naubos na naman ang mga materyales ngayon. 3 walang silbing pil lang ang nakuha. Sabi ni Chuying, sayang lang. Pero wala siyang bakas ng lungkot sa mukha. Tumingala siya sa akin. Nakita ang aking matalim na tingin. At mumiti siya na parang bulaklak. Kaibigan, saan ka ba nakatingin? Ito ba ay kamay ko? O paa ko? Wala naman. Namula ang aking mukha. Sa harap ng babaeng may tindahan na may dating pa rin. Ako'y naging mahiyain. Huminga muna ako ng malalim. Saka ako nagsalita. Sa totoo lang, nakita ko yung basura mong gamot sa kamay mo. Hindi ko alam kung mabibenta mo sa akin. Kailangan ko kasi. Napangisi ako. Bigla kong naisip. Maaaring walang halaga ang mga basura na ito sa iba. Pero para sa sarili ko, ito ay magandang bagay. Noon, ako ay naakit sa 3 basura na ipinakita ni Chuying sa kanyang palad. Naipakita niya ang mga ito. Siyempre, di maitatanggi. Maging ang kamay ni Chuying ay napakakaakit-akit. Kung hindi dahil sa mga peklat sa ilalim ng belo. Ang babaeng may-ari na si Chuying ay may magandang hubog ng katawan. Maputi at magandang mukha. May tuturing din siyang isang magandang babae. Sa ganitong edad, ang isang babae ay may natatanging alindog pa rin. Na nagbibigay ng kakaibang dating na wala sa mga karaniwang batang babae. Nang makita ni Chuying na namumula ang aking mga pisngi, lalo siyang naakit at nagkaroon ng pagnanais na maglaro. Umiti siya ng napakaganda. Bahagyang nanginginig ang kanyang dibdib. Ang hiningang parang amoy ng orchid ay humihip sa aking mukha. Pumintig ang buong katawan ko. Hindi ko matapang natitigan siya. Gusto mo ba? Kunin mo na lang. Malumanay ang kanyang tinig. Kuya, ito talaga ay basurang pilula ng pagpapalakas ng enerhiya. Heto. Dali, hawakan mo na. Sabi niya. Hinawakan ang aking kamay. Personal niyang inilagay ang 3 pilula sa aking kamay. Maraming salamat, kuya. Tinago ko ang mga basurang pilula. Nang marinig ko ang salitang Zinkidan, biglang kumabog ang puso ko. Ang Zinkidan ay isang unang antas na mataas na kalidad na pil. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagputok sa simula ng pagninilay. Dahil dito, hirap na ang aking hininga. Kapatid na babae, sa kalahating buwan, ipapakita ko sa iyo ang kalagayan ng sugat. May 8% akong tiwala na magagaling ko siya. Kapag tumanggap ka ng tulong, may utang na loob ka. At papalapit na ang panganib. Ako'y nagmamadali sa puso. Panahon na para bayaran ang utang na loob na ito. Kaya seryoso akong nangako. Nagkasundo kami na sa loob ng kalahating buwan. Pangunahing dahilan ay dahil hindi pa bumabalik ang aking espiritual na lakas ngayon. Kailangan ng kaunting oras. Ang mga salitang ito ay may mas malawak na konsiderasyon. Ang aking kalagayan ngayon ay nakakabahala. Kung sakaling matagpuan ako ni Zhao Hu sa panahong ito, dahil sa pangakong ito, naniniwala akong hindi hahayaan ni Chuying na walang mangyari. Seryoso. Maaari mo bang pagalingin ang aking mga suga? Si Chuying dati ay nanunuya pa sa akin. Noong sinabi ko na may paraan para maayos ang suga, hindi siya agad naniniwala. Ngayon, matibay na ang aking pahayag na kaya kong pagalingin siya. Kahit na marami na siyang naranasan, hindi niya maiwasang maantig ang puso. Kung mapapagaling mo ang mukha ng alipin ko, siguradong babawi ako sa'yo. Ngayon,
Si Chuying ay nagmukhang namumula ang pisngi. Hanggang sa tainga. May dalawang luha sa mata niya. Babalik ako para hanapin si ate makalipas ang kalahating buwan. Hindi na ako magtatagal pa. Yung amoy sa katawan nitong babae ay laging nagpapaisip sa akin ng kung ano-ano. Bumalik ako sa sarili kong silid. Umupo ako nang nakalapat ang mga binti at nagmeditasyon, nakaharap ang 5 puso sa langit. Matagal bago ko na ibalik ang katahimikan ng aking isipan. Sa isang iglap, kinuha ko ang Dongsu Anjing. Minsan-minsan binubuklat ko ito kahit walang dahilan. Baka sakaling magamit ko talaga ito. Bigla akong napabuntong hininga. Ano man ang mangyari, maaari na ring ituring na may koneksyon ako kay Chuying. Nabawasan ang aking pagdama ng pangangailangan. Zenkidan. Binuksan ko ang aking palad. Nasa aking palad ang basurang pil na ibinigay sa akin ni Chuying. Bagaman ito ay isang basurang pil. Ito ay materyales para sa isang mataas na antas na pil. Naglalabas ito ng matinding amoy ng espiritual na damo. Lumabas ang panel. Ngunit hindi pa bumalik ang aking espiritu. Kailangan ko pang maghintay ng ilang araw. Gayon nga, ako ay naninirahan ng tahimik sa Yanyulu. Pagkalipas ng kalahating buwan, muling kumuha ako ng basura na pil. Lumabas ang panel at ipinakita ang sekta. Natitirang 18 puntos ng espiritual na halaga sa araw na ito. Mga kasalukuyang maaaring ayusin na bagay. 3 sirang gas-enhancing pills. Maaaring ilaan ang 6 puntos ng espiritual na halaga para sa pagkukumpuni. Ang bawat sirang pill ay nangangailangan ng 2 puntos ng espiritual na halaga. Hindi ko na ito masyadong pinag-isipan. Matagal ko nang hinihintay ito. Hindi nagtagal. Naramdaman ko lang ang init sa aking palad. Biglang naging malinaw at kumikislap ang 3 sirang pilak. At sa loob nito ay kumikislap ang ilaw. Nagbago muli ang panel. Natitirang espiritual na halaga ngayong araw, 12 puntos. Naayos na ang pilak na pampalakas ng enerhiya. Antas. Antas mataas na kalidad. Kalidad. Walang mali. Panimula. Gawa mula sa esensya ng mga espiritu at halaman. May epekto na nakakapagpataas ng enerhiya at nagpapalakas sa simula ng pagbuo ng enerhiya. Dahil sa napakataas na kalidad. Pag ininom mo ito sa unang pagkakataon, mapapalawig nito ang iyong buhay ng 3 taon. Kalidad na walang mali. Talaga bang totoo? Habang tinitingnan ko ang 3 malinaw na pil na nasa harap ko, nakaramdam ako ng sobrang tuwa. Alam ko na, ang kalidad ng pil ay hindi bababa sa basura. At hindi higit sa walang kapintasan. Pinipigilan ko ang aking kilig sa loob. Dahil ang aking pinapangarap na pag-akyat ay malapit nang mangyari. Sa wakas ay darating na. Agad akong lumunok ng isa. Nagmumuni-muni na nakaupo ng nakaluhod. Pinapagana ang swerte upang matunaw ang elixir. Ang espiritual na enerhiya sa aking dantyan ay umaagos. Ang kapangyarihang nakapaloob sa elixir ay lampas sa aking inaasahan. Kasabay ng isang banayad na ungol. Bahagyang nakabuka ang aking bibig. May isang banayad na tunog mula sa dantian. Bigla akong umabot sa 2 antas ng pagninilay. Bigla akong bumukas ang mga mata. Ang masaganang espiritual na lakas ay dumadaloy sa aking katawan. Napakaaliwalas ng aking pakiramdam. May 2 pang pildoras. Balak kong patatagin muna ang aking pagsasanay. Pagkatapos ay gagamitin ito upang makamit ang tagumpay. Ganoon nga. Hindi magtatagal. Makakamit ko ang 3 antas. Maaabot ko ang 5 antas ng pagninilay. Kapag nangyari iyon at nakatagpo ako kay Zhao Hu, hindi na ako walang laban. Saan ba naman ito 3 walang silbing pil? Talagang isang kayamanan na makakatulong sa akin na umangat ng 3 antas. Di ko maiwasang naisip si Chuying. Taos pusong nagpapasalamat ako sa kanya. Sige na, tingnan natin ang oras. Lumipas na ang kalahating buwan. Panahon na para pumunta sa appointment. Agad akong tumayo. Balak kong lumabas muna para magpakabusog. Bumalik at hanapin si Chuying. Sa pangunahing daan ng Juling Fang. Maaga pa lang ay maraming mga naglalakbay na mga sekular. Nakahalo ako sa agos ng tao at nakahanap ng isang noodle shop. Nagsimula akong kumain ng masagana. Hindi kayang magtagal ng anyong disgis. Kailangan kong ipakita ang tunay kong anyo. Takot na takot akong matagpuan ni Zhao Hu. Kaya't hindi naglakas loob na magtagal. Mabilis na kumain at naglakad pabalik. Sa daan pa uwi, bahagya akong lumingon. Napansin ko ang pinto ng loft sa tabi ay bahagyang nakabukas. Talagang bahagyang nakabukas ang pinto. Ito ay isang bahay aliwan sa pamilihan. Ang mga tao sa loob ay isang babaeng nagbebenta ng katawan para kumita ng espiritual na bato. May biglang alon sa aking puso. Marahil dahil sa pakikipag-ugnay kay Chuying. May apoy na umusbong sa aking kaibuturan. Ngunit sa sandaling ako'y huminto. Isang babaeng nag-iisa sa likod ng bahagyang nakasarang pinto. Ay sumilip mula sa gilid ng pinto. At nagtagpo ang aming mga mata. Bigla niya akong nakilala. May kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti ng mapang-akit. Kuya Chen, ikaw pala iyon. Halika, pasok ka muna.
Nanlalamig ang puso ko. At agad akong lumingon para umalis. Ang babaeng ito na nag-iisa ay hindi iba, kundi siya na naisip ko noong nakita ko si Zhao Yang. Noon, na nagbebenta ng katawan sa kalahating nakabukas na pinto para makakuha ng espiritual na bato. Kasama niya, tiyak na naroon din ang kanyang asawa. Tama nga, sa tabi ng kalahating nakabukas na pinto. Isa pang malakas ang pangangatawan na nag-iisang tagapagsanib. Nilingon niya ako gamit ang malapad na mata. Nakita rin niya ako. Sa likod, tinawag niya ako. Pinabilis ko ang takbo. Hindi pangkaraniwan ang relasyon ko sa mag-asawang ito na nag-iisang tagapagsanib. Noong una, nakapasok ako sa daan ng espiritual na pag-unlad. Dahil sa kanilang mag-asawa na umuwi sa kanilang bayan. Tama, kababayan ko sila sa totoo lang. Sa huli, sila rin ang naging gabay ko sa aking pagninilay-nilay. Ang asawa ay si Liang Kongnan. Ang asawa naman ay si Ning Xuanjiao. Noong una, umuwi ang mag-asawa. Ako noon ay isang karaniwang kabataan mula sa Bukirin. Dahil naging malapit sila sa bahay namin nang bumalik sila sa kanilang bayan. Ako'y muling nagkaroon ng paghanga sa pagtataas ng espiritu. Kaya't pumasok ako ng palihim sa kanilang paglalakbay. Nang madiskubre nila sa kalagitnaan, pinili ng mag-asawa na dalhin ako sa pamilihan. At nang makarating sa pamilihan, doon ko nalaman kung ano ang kanilang hanap buhay. Sa puso ko talagang hindi ko sila magustuhan. Nakangiti akong kalmado. Isang iglap ang aking anyo. At nawala sa gitna ng mga taong nasa harap ng bahagyang nakabukas na pinto. Kaya hindi nila Liang Kongnan at Ning Xuanjiao mag-asawa na hanap ang aking bakas. Huwag nang sabihin na ako ngayon ay puno ng panganib at nagmamadali sa puso. Kahit bago ko patayin si Sume, kung makita ko ang mag-asawang ito, iiwasan ko silang daanan at lalayo ako. Chenji, huwag kang umalis. Kababayan tayo. Pumasok ka at mag-enjoy. Bibigyan kita ng kalahating presyo. Narinig ko pa ang sigaw ni Liang Kongnan sa likod. Nagsimula akong makaramdam ng pagkasuka. Nakakunot ang aking noo. Mabilis na bumalik sa Yanyulu. Dumaan sa pasukan. Sa harap, ang pamilyar na tahimik at eleganteng kapaligiran. Ang mga artipisyal na bato at ang tumutulong na tubig ay nagsasagawa ng ingay. Sa harap, nakaupo ang babaeng tagapangasiwa na si Chuying sa pavilion. Inilampas ko ang ulo ko. Iniwan ko sa isip ko ang mga nakaraang nakitang balita at pangyayari. Nagpa siya akong magpakatatag at tumakbo pasulong. Serious ang itsura niya. Medyo kabado siya sa loob. Kaibigan, dumating ka na. Halika, halika. Umupo ka dito sa akin, ate. Nang makita si Chuying na papalapit, nabahala rin ang puso niya. Hindi naman dahil sa paghanga sa kabataan. Kundi ito ay tungkol sa mga sugat sa mukha. Tungkol sa kung maaari bang alisin ang belo. Upang ipakita ang tunay na anyo. Lumapit ako. Naamoy ko ang amoy ng hangin na inilabas ni Chuying. Namumula ang mukha. Bumibilis ang tibok ng puso. Tumingin ako kay Chuying na humaplos sa batong upuan bilang senyales na umupo ako. Pinilit kong umupo ng matatag. Nais kong magsalita. Ngunit nauna si Chuying na bitawan ako. Kaibigan, tatawag ko sa'yo na bunso. CJ, sabi ko, na nakarating ako hanggang dito. Naging tagapangasiwa ng Smoke Rain Tower. Ilang beses na siyang nagdaan. Maaaring hindi mo pa maiisip. Humupa ang kanyang boses. Pero may isang bagay na sigurado ako. Sa mga taong ito, ako ay nananatiling birhen pa rin. Malapad ang balakang ni Chuying. Napakasikip ng baywang. Halos sumasakop sa dalawang tao ang espasyo. Sadyang o hindi, lumapit siya sa akin. Nang maabot ang puntong ito, ang kanyang mga mata ay parang mailuha. Tahimik siyang lumingon sa akin. Biglang naging napakaromantiko ang atmosfera. Mabilis ang aking paghinga. Mahinang sabi, hindi. Bakit mo sinasabi yan? Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo. Dahil ito sa mga sugat sa mukha mo. Dito lang nagsimula si Chuying. May halong pait ang boses niya. Kapatid, aking mabuting kapatid. Basta kaya mong pagalingin ang sugat sa mukha ko. Pwede akong maging sayo. Naiipit ang lalamunan ko. Natutuyo ang dila ko. Walang sagot. Pinipilit kong kontrolin ang sarili. Sabi niya, unahin nating tingnan ang iyong sugat. Tapos ay gagamutin kita. Dito ka magpapagamot. Nagulat at naantig ang puso ni Chuying. At naging mausisa. Hindi niya alam kung paano siya gagamutin. Sige na, ipapakita ko na ang aking kakayahan, ate. Sana huwag mong isipin na mababa ang kapatid na babae mo. Ngumiti si Chuying at itinaas ang kamay. At dahan-dahang binaba ang takip sa mukha. Sa isang iglap, ang dating pino at magandang mukha ni Zhang ay lumitaw. Ngunit sa ibabang bahagi ng kaliwang sulok ng labi niya, may isang kakaibang madilim na sugat. Nabigla ako. Hindi ibig sabihin na pangit ang sugat na ito. Kundi nakikita mo, kung wala ang itim na bahagi ng sugat na ito. Kahit umabot na sa ganitong edad si Chuying, tiyak na maituturing pa rin siyang maganda. Pasensya na. Magsisimula na akong itaas ang kamay.
Kahit ano paman, kailangang maabot ang sugat na ito. Para magamot, para malaman kung gaano karaming espiritu ang kailangan. Bahagyang umatras si Chuying. At muling nag-focus. Hayaan mong abutin ko. Lumitaw ang panel. Natitirang espiritu sa araw na iyon. 12:00 na. Kasalukuyang pwedeng ayusin. Sugat ng black dandruff. Maaaring gamitin ang 2 puntos ng spirit energy para ayusin. Talagang maaayos. Sapat na ang 2 puntos lang. Nang tiningnan ko ang lumabas na panel, nabigla ako sa loob ko. Kung ganun nga, ang pabor ni Chuying. Ako na ang bahala. Kung alam ko lang na 2 puntos lang. Ang kailangan para maayos ang sugat na matagal nang nagpapahirap kay Chuying. Dati pa ako dumating. Hindi ako nag-atubili. Diretsong sinimulan ang pag-ayos. Naramdaman ko ang isang mainit-init na lakas na dumadaloy sa aking mga daliri. Pagkalipas ng ilang sandali, sa mukha ni Chuying sa harap ko, ang itim na balat ay unti-unting nawawala na kitang-kita ng mata. Ang maputing balat ay unti-unting lumilitaw. Ang mukha ni Zhang Fengyun na kakaiba, ay ganap na lumitaw sa aking paningin. Natutulala ako sa aking nakita. Aking mukha. Yumigik ang katawan ni Chuying. Nang hinawakan ko ang kanyang mukha kanina, naramdaman niya ang isang nakakakiliting pakiramdam. Malamig at nakakaaliw. Ang ginhawang iyon ay tumago sa kanyang kaluluwa. Halos napabulalas siya ng malambing. Sa katunayan, ang itim na laso na ito ay pinahirapan ng mga masamang tao maraming taon na ang nakalipas. Pumasok ang itim na tubig sa katawan. Nagtutipon sa dugo. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon pa ng araw ng paggaling. Inabot niya ang kanyang mukha at naghanap. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Pinaandar ang storage bag. Kinuha ang isang magandang salamin. Inilapit niya ang salamin sa kanyang mga mata. Biglang namulat ng malaki ang mga mata niya. Ang mukha ko. Ayos na. Sa wakas ay gumaling na. Si Chuying ay labis na nasasabi. Ngunit ang mga mata niya ay napuno ng luha. Nanginginig ang boses. Anak na lalaki. Hindi ka ba estudyante ng klan ng Diyos ng Gamot? Paano mo nagawa ito? Anong klaseng medisina ito? Sa isang haplos lang, gumaling na siya. Nabaling siya sa sarili niya. Biglang tumayo at tiningnan ako. Sa loob, sobrang gulat siya. Ayos lang na walang masyadong problema si ate. May lihim pa ang medikal na sining na ito. Ibig sabihin, kailangan lang haplosin. Hindi na kailangan gawin pa ang iba. Nagsisinungaling ako. Hindi ko sinabing diretso. Sapat na ang haplos lang. Baka hindi pa rin sapat. Si Chuying ay parang nananaginip. Takot na baka magising ang panaginip na ito. Takot na baka muling lumitaw ang itim na mansa sa mukha niya. Biglang tiningnan niya ako. Tumingin ng matagal sa akin. Nang nakapikit ang labi, sabi niya. Nabanggit ko na. Nababawin ko ng maayos ang pasasalamat ko sa'yo. Bukod pa rito, marahil ay hindi sapat ang simpleng paghipo lamang. Natatakot pa akong bumalik ang sugat ko. Mas mabuti siguro kung pumasok tayo sa iyong silid sa itaas. At doon mo akong gamutin ng maayos. Sige ba? Pwede. Susubaybayan ko pa ang aking sugat. Akala ko noon na nag-aalala lang siya sa muling paglala ng sugat. Pero nang magising ako, huli na ang lahat. Hindi ko inakala. Napapayag pala ako. Nakita ko si Chuying na may mapupulang pisngi. At bahagyang nakapikit ang mga labi. Hindi na ako nagduda kung ano ang nangyayari. Kakatapos ko lang sanang magpaliwanag. Ngunit bigla niya akong hinawakan at itinaas ang kamay. Patakbo kaming pumunta sa kwarto ko. Pitik! Naraos ang pinto. Nasa dulo na ang sasabihin kong paliwanag. Ngunit isinubo ko na lang ito. Siyempre, bata pa naman ako. Sa harap ng ganitong anyo ni Chuying, hindi na talaga napigilan. Ganito nga, isang araw at isang gabi ang lumipas. Karapat dapat banggitin. Nang pumasok kami ni Chuying sa kwarto, sadyang nagkataon. May isang tao na pumasok sa kanto ng Yanyulu. Nakita ko ang eksenang ito. Nabigla ang mga mata ko, napapadilat. Kung nakita ko siya, siguradong makikilala ko. Di ba't siya yung kababayan na nakita ko kamakailan lang sa bahagyang nakabukas na pinto? Asawa ni Liang Kongnan, Ning Xuanjiao. Kasama siya ng isang middle-aged na mongheng may balbas, yakap-yakap siya. Yung middle-aged na mongheng yun amoy alak. Yakap ang kanyang payat na baywang. Pumasok sa isa pang kwarto ng Yanyulu. Hindi ba iyon si Chen Mo? Bakit siya nandito? Nagtataka si Ning Xuanjiao kung nagtatrabaho rin siya bilang isang gigolo dito sa Yanyulu. Tahimik na nag-iisip si Ning Xuanjiao. Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay puno ng pagdududa. Isang malakas na tunog ng palakpak. Pinindot siya ng isang middle-aged na monghe. Doon lang siya nakabawi ng isipan. Magiliw na nagreklamo. Hailing. Sa isang iglap. Lumipas ang isang gabi. Matayog ang araw. Walang ulap sa langit. Dahan-dahan akong nagising sa kama. Dinilaan ang mga mata at umupo. Hindi pa ako matatag na nakatayo. Biglang nanghina ang mga binti. Pakiramdam ay pagod ang buong katawan.
Parang naubos ang lakas ng buong katawan. Umupo na naman ako sa kama. Nakanganga ang mga mata ko. Biglang pumasok sa isipan ko ang lahat ng nangyari kahapon. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Ano ba ang nagawa ko? Agad-agad akong kumilos. Nakuha ko na ang naayos na kasanayan sa pagsasanay ng dual cultivation, ang Dongsu Anjing. Nakapagsanay na ako hanggang sa ikalawang antas. Sa sandaling ito, mainit na mainit ang loob ko. Sobrang dami ng enerhiyang espiritu na nasa loob ko. Halos sumasabog mula sa loob ng dantian. Pinatatag ko ang aking isipan. Tumingin ako sa loob ng dantian. Bigla akong namulat ng malaki ang mga mata. Naku, ika-4 na antas ng paghasa ng enerhiya. Yun ang aking naabot kagabi. Halos tumalon ako sa gulat. Huwag kalimutan na nang bumreact through ako mula sa ikalawang antas ng pagsasanay ng ki patungo sa ikatlong antas. Gumamit pa rin ako ng sapat na espiritual na lakas mula sa Zenkipil. At hindi pa ako matagal na nakapag-breakthrough. Ay nakapag-breakthrough na naman ako. Tumingin agad ako sa Dongsuan scripture na hawak ko. At naalala ko ang antas ng pagsasanay ni Chuying. Na siya pala ay nasa foundation establishment stage. Magdamag na pagsasanay. Pag-akyat sa isang maliit na yugto sa simula ng paglinang. Ay hindi na masyadong nakakagulat. Marahil, ito na siguro ang unang pagtikim ng ipinagbabawal na bunga. Napakaganda ng epekto. Nasaan ang ate? Nagsasalita ako ng mag-isa. Tumingin-tingin siya sa paligid. Wala na si Chuying sa kwarto. Malamang umalis na siya kaninang umaga. Sa kama, tanging isang mansa na lang ng dugo. Mukhang hindi nagsinungaling si Chuying. Sa lahat ng taon na ito, tunay nga na nanatili siyang tapat sa kanyang puri. Hinawakan ko ang ulo ko. Nakangiti at napapangiti ng walang magawa. Anong klaseng kalokohan ito? Lumipat ang tingin ko sa tabi ng kama. Nakita ko ang isang pouch na may detalyadong bulaklak ng lotus na nakaukit. Ito ay iniwan ni Chuying sa akin. Hindi pa ito ang kabayaran mula kagabi. Ito na talaga. May halong pag-asa at tuwa kong kinuha ang pouch. Puno ng kagalakan ang puso. Kahit na ang paggamot ko kay Chuying ay para lang makuha ang pabor ng mga tao sa Yanyulu at harapin ang banta ni Zhao Hu. Ngunit ang bayad mula sa isang malakas na tao sa yugto ng foundation establishment ay tiyak na hindi basta-basta. Hindi ako magsasabi na hindi ako naaakit. Buksan ang bag ng imbakan. Huminga ako ng malalim. Punong-puno ng gulat ang mukha ko. Sobrang yaman nito. Maraming espiritu na bato sa loob, hindi bababa sa 2 o 3 piraso. Bukod pa dito, may mga espiritu na simbolo. 3 lihim na simbolo, invisibility, diamond, lakas. Lahat ito ay para sa akin. Bilang bayad sa gamot, ano ba ang nangyari kagabi? Huminga ako ng malalim. Itinaas ang ulo. Bigla kong naalala si Zhao Yang. Napalunok ako ng malalim. Kung hindi dahil sa Dongsu Anjing ni Zhao Yang, hindi magiging ganito kasaya si Chuying. Nagbigay ng maraming magagandang bagay. Ang aking malabo na ulo. Sa wakas ay naalala ko na lahat ng detalye. Napailing ang mukha ko. Pagkatapos ay naging mapusok muli. Gulo-gulo. Ang tiyan ko ay umingay. Doon ko naalala na nagastos ko ang buong magdamag. Matagal na akong gutom. Naglinis ako at umalis. Naisip ko na pagkatapos lumabas ay gagamit ako ng disgis. Kailanman, maging maingat ay hindi mali. Ngunit bago pa ako makalabas, may tumawag sa akin ng malakas. Talaga nga, ikaw ang nakita ko kahapon. Bakit ka nandito? Nang tumingin ako pataas, nakita ko ang anino sa tabi ng pintuan. Nakamanipis na blusa siya. Napakababa ng kwelyo. Mababa na ang kanyang belly band. Mabigat ang kanyang makeup. May halong pang-akit ang kanyang mga mata. Maganda naman ang kanyang itsura. Ngunit palaging may kakaibang aura siya. Ito ay dahil sa maraming taong nakasanayan sa kalahating nakasarang pintuan. Kumikindat siya at lumapit. Tumingin sa akin ng may malalim na ngiti. At bumaba ang boses niya. Kung hindi dahil kahapon ay kasama ko ang bisita dito sa Yonyulu. Hindi ko malalaman na nakatira ka rin pala dito. At hindi ka lang naging coward. Kundi nakipag-ugnayan ka pa kay Ginoong Chu. Talagang magaling ka. Nagtaka ako. Agad akong nagalit. Nais ko nang magalit. Agad na umiti si Ning Xuanjiao. Hindi ka na bata. Naramdaman ko rin kung gaano kahirap ang pagtataas sa cultivation. Walang dahilan para mahiya. Sige na. Naghihintay lang si Uncle Layang sa labas ng pinto. Matagal na tayong hindi nagkita. Magkababayan pa rin tayo. Mag-imbita tayo. Kung gusto mo kaming makita ulit, sabihin mo lang. Huwag kalimutang dumaan sa kalahating nakabukas na pinto para bisitahin ako. Galit at walang magawa ako. Hindi ko akalain na mahuli niya ang nangyari kahapon kay Chuying. At nagkaroon pa ng ganitong hindi pagkakaintindihan. Gusto kong linawin. Ngunit mahirap ipaliwanag. Chen mo, ikaw nga talaga. Dadala ka ni Tito sa isang masarap na kainan. Ngayon, narinig ni Layang Kongnan na matipuno ang tinig. At lumingon sa pasukan para hanapin. Medyo mabait sa akin ang mag-asawang ito.
Kahit na may mga paniniwala silang malayo sa mundo. Napilit akong pinapunta sa negosyo ni Ning Xuanjiao, hindi ko na iyon isa sa alang-alang. Pinapahalagahan pa nila ang pagkakabaryo namin. Mayroon pa akong gagawin. Nagmamadali akong makaalis. Paglingon ay aalis na. May kumislap na malamig na tingin sa mga mata. Sana huwag nila akong paglaruan. Chen Mo, ikaw ang inilabas namin. Si Liang ay nagpakita ng pag-aalinlangan mula sa timog. Tiyaking pasensya ang nagsalita. Huwag kang mag-alala. Sigurado kang hindi ka na gusto sa ginagawa namin. Pero hindi mo pa alam. Noong una akong pumunta sa Julingfang, ganoon din. Hindi matanggap. Nalaman ko na bago pa man magbukas ang gulong ng bigas na iyon. Kasama niya ang asawa niya. Sa half-open na pinto, nagsimula siya sa pagkita ng mga espiritu na bato. Ngayon, tingnan mo, nasa yugto na siya ng pagbuo ng pundasyon. Mula kay Uncle Nan, balak ko rin magbukas ng tindahan ng butil dito sa Gathering Spirit Workshop. Medyo bumuti ang aking pakiramdam. Noon ay hindi ko naunawaan at hindi nirerespeto. Ngayon, naisip ko. Sa kabila ng lahat, pareho kaming mga kababayan. Bawat isa ay may sariling hangarin. Dahil totoo naman silang mabuti sa akin. Kung hindi man maintindihan, marahil ay pwede namang igalang. Pero hindi ko talaga tatahakin ang parehong landas nila. Lalo na, kailangan ko pang harapin ang krisis kay Zhao Hu. Ngayon, sa tingin ko, hindi pa alam ng mag-asawa ang tungkol sa aking pagkakasangkot. Bukod pa rito, narinig ko na ang may-ari ng tindahan ng Lingmi ay nagsimula sa isang bahagyang nakasarang pinto. Medyo nagulat ako. Totoo. Kilala rin nila ang may-ari ng tindahan ng Lingmi. Sa katunayan, nang una akong dumating sa pamilihan, ang makapagtrabaho bilang maliit na manggagawa sa tindahan ng Lingmi ay dahil kay Liang Kongnan. Nang marinig ko ang antas ng pagsasanay sa foundation establishment, naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Ang tagapamahala ng tindahan ng espiritual na bigas na si Li Huiren ay nasa foundation establishment. Kung may kaugnayan si Li Mazi sa kanya, ang pagkamatay ni Li Mazi ay talagang maaring isisi sa akin. Sa pag-iisip na ito, ang galit na dati kong nawala ay biglang bumalik. Sabi ko ng seryoso, mula kay Tiyunan, tandaan ninyo, huwag ninyong banggitin na nakita ninyo ako. Lalo na huwag ipaalam sa may-ari ng Lingmi shop na nandito ako. Huwag din siyang banggitin sa kanya. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Hanggang dito na lamang. Paalam. Ako'y lumiko at umalis. Pinalakas ang hakbang. Sa isang kisap ay nawala na sa usok at ulan ng gusali. Sa harap ng pintuan, sa gitna ng mga tao sa pangunahing daan. Ngunit hindi ako lumayo ng malayo. Naglilihim ako sa isang eskinita. Nakangisi ang noo ko. Kaugnay ng buhay at ari-arian. Kailangan maging maingat at mag-ingat. Dahil nalaman na ang iyong galaw. Kaya kailangang mag-ingat. Hinaplos ko ang isang pouch. Ang makintab na papel na may simbolo ay nakalapat sa aking daliri. Ito ay isang invisibility talisman. Hindi rin ako nagsasawa. Para matiyak na walang magiging problema sa hinaharap. Gumamit pa rin ako ng espiritual na talisman. Pagkatapos maglaho, sinundan ko sila ni Liang Kongnan at Ning Xuanjiao sa kanilang nilisanang direksyon. Dati kaming magkakababayan. Ayokong saktan sila. Ngunit agad kong napansin na hindi kalayuan sa kanilang harapan ay ang sangang daan ng pangunahing kalsada. May lumitaw na isang kalalakihang nakasuot ng marangyang damit at may ngiting nakangiti. Na may balbas na parang kanding, tinawag si Liang Kongnan. Siya ang tagapangasiwa ng Lingmi Shop. Li Huiren. Bigla akong naramdaman ang kilabot sa balat. Isang matinding panganib ang dumaloy mula sa aking mga paa hanggang sa ulo. Ito ay yugto ng pagtatatag ng pundasyon. At tulad ni Li Mazi, pareho silang may apelyidong Li. Malaki ang yaman ng bag ni Li Mazi. May buong dahilan siya para magkaugnayan sila ni Li Mazi. Kung makaba ang ulo ko, nasa yugto pa lang tayo ng pagtitibay. Kung sakaling madiskubre nila, kung sakaling hanapin nila ako para maghiganti, ang makaharap ko siya ay parang kamatayan na. Nagpasya na lang ako magbago ng isip. Nakatago sa sulok ng atik, tahimik na nakikinig. Sa isip, nagmamadaling nagdasal. Wag sanang banggitin ako. Nababahala ako para sa mag-asawang Liang Kongnan. Nang makita ng mag-asawa si Li Huiren. Siyempre, masigla silang bumati. Sa mga sandaling iyon, si Li Huiren ay nakangiti ngunit walang saya. Minsan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. Matagal ko nang naunawaan. Hindi talaga nila Liang Kongnan at Ning Xuanjiao sinadya akong saktan. Pero nabanggit pa rin nila ako. Si Tinderoli, may utang ka rin sa amin ng mag-asawa. Sinusundan ko rin ang yapak mo. Dahil sa mga payo mo, dinala ko ang asawa ko sa bahagyang nakasarang pinto. Tama nga. Katatapos lang naming makita si Chen mo na bata. Kapag may oras, dadalhin namin siya para makipagkita sa iyo. Sabi ni Liang Kongnan. Bigla siyang tinapik ng asawa niyang si Ning Xuanjiao bilang paalala. Naalala niya ang aking paalala. Kaya hindi na siya nagdagdag pa. Talagang ito ay isang di sinasadyang pagkakamali.
Parang kinurot ang puso ko. Sabi mo si Chen mo. Nasaan siya? Ngumiti si Li Huiren habang nagtatanong. Ang tanong na tila walang bigat. Marahil hindi napansin ng taong pinag-usapan. Nakikinig ako ng palihim. Ngunit nakaramdam ako ng matinding lamig. Mukhang ang may-ari ng tindahan ng espiritual na bigas. Talagang nais maghiganti para kay Limazi. Gusto niya akong patayin. Pabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong narinig na niya ang gusto niyang marinig. Hindi na dapat magtagal. Agad akong aalis. Ngunit hindi pa ako nakaliko ng matagal. May bahagyang pag-uga ng enerhiya sa likod. Tumingin ako pabalik. Biglang kumipot ang aking mga mata. Nakikita ko na ang lugar kung saan naroroon sina Layang Kongnan at Ning Xuanjiao kanina. Ay tanging 2 kalat na dugo na lang. Mula kay Uncle Nan. Lubos akong nagulat sa puso ko. Mas lalong hindi na ako naglakas loob na manatili. Kahit na ang nakatagong simbolo na ito ay isang mataas na antas na espiritual na simbolo. Nararamdaman ko pa rin ang matinding panganib. Bagamat ang aking kababayan ay malupit na namatay sa aking harapan. Hindi maiiwasang makaramdam ng lungkot. Ngunit mabilis akong nakabawi ng aking kapanatagan. Nakapagbigay na ako ng payo noon. Ngunit sila ay patuloy na bumanggit sa akin. Wala nang iba kundi ang masabi ng labis. Isang Zhao Hu. Isang Li Huiren. Parang may mabigat na bato sa puso ko. Sa wakas, nakabalik ako sa Yanyu Tower. Isara ng mabuti ang mga pinto at bintana. Dito ko lang nahawakan ang malamig na pawis sa aking noo. Nakaaway ko si Li Huiren, isang matinding tao sa yugto ng pagbuo. Kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, iyon ay kasinungalingan. Ang mahinang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubong sa labas ng bintana. Ako ay tahimik na nakatira. Lumipas na ang kalahating buwan. Muling araw ng palengke. Tingnan natin. Kinakalkula ko ang mga daliri ko. Puno ng enerhiya. Gamit ang spell ng pagpapalit anyo. Biglang nagbago ang itsura. Isinuot ang sombrero. Nag-iba ang anyo. Naririnig ang mga yapak sa lupa ng pamilihan. Iyon ay mga kalat-kalat na manlalakbay sa pamilihan. Mga yapak ng iba't ibang sasakyan na naiwan. Naisip ko, siguro balang araw ay magkakaroon din ako ng alagang espiritu bilang sasakyan. Madaling maglakbay. Tumingin sa magkabilang gilid ng pamilihan. Marami pa ring mga nagtitinda ng mga mananambang. Nakaayos sa mga tela. Nakadisplay ang mga espiritual na talisman, gamot at mga manika. Ang nagtitinda ay kumakain, umiinom at nag-aanyaya ng mga mamimili. Humalimuyak ako. Karamihan sa mga materyales para sa pagsasanay sa immortalidad ay may kakaibang amoy. May amoy na mabango at may masangsang. Pag kumilos ang aking mga mata, nakita ko ang isang pwesto. Nakalatag dito ang mga materyales para gumawa ng mga papet. May isang babae na nakaupo sa harap ng pwesto. Hindi rin siya kumakain o umiinom. Tahimik na nakaupo ng nakaluhod. Nakaputing damit. Elegante ang aura. Naalala ko na meron pang nasa aking bag. Deep red na kahoy para sa paggawa ng puppet. Sa aking pag-aaral, alam ko na ito ay materyales para sa paggawa ng unang antas na mataas na uri ng puppet. Aromang agarwood na kahoy. Siguro maaari kong tingnan kung may paraan para makagawa ng puppet. Sa stall ng babae, mayroon lang isang manual na kopya tungkol sa paggawa ng mga puppets. Ngunit ito ay nabasa ng tubig. Maraming mga salita ang naging malabo na. Ginoo. Mukhang interesado ka sa manual na ito tungkol sa mga puppet. Mahangin ang boses ng babae. Nakasulat dito ang ilang mga pamamaraan sa paggawa ng mga dekalidad na puppet. Ngunit ito ay nabasa ng tubig. Malabo na ang sulat. May lungkot sa aking mukha. Ngunit sa aking puso may saya. Mukhang malaki ang kita nito. Ilang espiritual na bato. Na bato. Hindi ito mura. Hindi ako nakikipag-ayos. Matatag ang ekspresyon ng babae. Hindi siya sumusuko kahit kaunti. Nagkunwari akong nagdadalawang isip. Pero sa totoo lang, desidido na ako. Sapagkat kaya kong ayusin ito. Kahit pabilhin ko ito sa halagang isang espiritual na bato. Kita pa rin ako. Bahagyang tumango ako. Muling tiningnan ang mga paninda sa pwesto. Marami pa ring mga materyales para sa paggawa ng mga puppet. Naisip ko, bumili na rin ng ilan. Para lang malito ang mga tao. Ginoo. Sanay ka rin pala sa paggawa ng puppet. Nang makita ng babae na bumili ako ng maraming materyales. Nagulat siya ng kaunti. Ako ang nagtanong. Sa totoo lang, may sirang manika ako. Gusto kong ipagawa. Kung bihasa ka sa paggawa ng manika, pwede mo ba akong tulungan? May kumilos sa puso ko. Siyempre, kaya kong ayusin ito. Isa lang ito sa pag-ubos ng espiritual na enerhiya. Pero hindi ko pwedeng sabihin lahat. Sabay na lang na nagsabi. Tama ka. Tunay ngang alam ko ang daang ito. Pero wala akong oras ngayon. Paalam. Sayang naman. Nakita sa mukha ng babae ang pagsisisi. At muling sinabi, Ginoo, kung ikaw ay handa, maaari mo bang ibenta sa akin ang ilang mga puppet? Kakaunti ang mga puppet. Kulang din ang inventaryo sa Lingbao Pavilion.
Kailangan ko ng mga puppet sa maikling panahon. Sige na nga. Nang mag-iba ang aking anyo. Nawala na ako sa gitna ng tao. Ang babae ay may mukhang nabigo. Siya ay humihikbi at nag-iisa. Sayang, ako ay nakatagpo ng mga kaaway ng aking sekta. Nasira ang aking puppet. 10% na lang ang natira sa aking lakas. Pag-uwi ay tiyak na papatayin. Kailangan ng oras para muling gawin ang mga puppet. Akala ko nakahanap na ako ng isang freelance na marunong gumawa ng puppet para tumulong. Alam din niya na maingat ang mga freelance. Hindi madaling pilitin ang iba. Kaya kailangan magpatuloy sa pagtatago. Sa ngayon, bumalik ako sa Yanyulu. Ngunit nagbukas siya ng kilay. Sa harap ng pinto ko ay nakatayo ang isang babae na naglalakad sa kalikasan. Ang babaeng ito ay maganda ang mukha. May makapal na makeup. Nasuot ng maluwag na damit. Ang tingin ay mapang-akit. Nakita ko siya 2 beses. Alam ko na nakatira rin siya sa Yanyulu. Palaging iniiwasan. Alam kong mabuti ang katotohanan ng Esenyen. At alam ko rin na ang isang batang babaeng nag-iisa, na nakapasok mula sa labas patungo sa loob, ay tiyak na hindi basta-basta. At hindi ko alam kung anong presyo ang binayaran. Ginoo, ilang beses na kitang nakita. Dito ka na lang manirahan. Medyo nauuhaw na ako. Pwede ba akong pumasok para makahingi ng tubig? Mahinang sabi ng babae. Hindi masyadong pwede. Malamig kong sagot. Diretsong nilampasan siya. Matapang na amoy ng katawan ang sumalubong. Ngunit hindi ako naapektuhan. Ibang-iba ang pakiramdam nito kaysa kay Chuying. Si Chuying ang tagapangasiwa ng Yanyulu. Malinaw na alam ang pinagmulan niya. Ang babaeng ito ay di kilala ang pinagmulan. Kung siya ay nalinlang ng pag-ibig, hindi niya alam kung paano siya namatay. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang manuskrito ng puppet. Bumili rin ng mga materyales. Gusto kong bumalik at subukang ayusin ang mga sulat kamay. Mag-aral ng mga puppets. Sino ang may interes sa mga ganitong malayang practitioner? Nang umalis ako, biglang huminto ang babae na malayang practitioner. Nagmamadaling umalis. Tama nga. Bumalik ako sa bahay ng Yanyu Tower. Kakatok ko lang sa pinto. Mula sa katabing silid, narinig ko ang usapan ng isang lalaki at isang babae. Sa pamamagitan ng kanilang usapan, nalaman ko rin na ang babaeng naglalakbay ay si Keishan at ang lalaki ay si Kai Guang. Sila ay magkapatid. Hindi sila gaanong matanda. Yung ginagawa nila ay talagang isang immortal trap. Yung nakababatang kapatid ay nakipag-ugnayan sa mga nagkakalat sa pamilihan at pumasok sa bahay. Habang ang kuya ay dumating sa tamang oras. Nahuli sa akto. Gamit ang panggigipit. Para humingi ng pera. Ako ay nakatago ng maingat sa loob ng bahay. Habang hawak ko ang bagay na nakuha ko kanina sa palengke. Ang manual ng puppet na dinala. Tiningnan ang naipon na halaga ng espiritu. Walang pag-aalinlangan na nagsimulang ayusin. Natitirang 28 puntos ng espiritu noong araw na iyon. Maaaring ayusin ngayon. Ang sira-sirang manual ng puppet. Maaaring gumamit ng 1 puntos ng espiritu para ayusin. Ako ay bahagyang nagulat. Kakaunti lang pala ang kailangan. Sobrang kaunti naman. Pagkara ng sandali, nagbago ng bahagya ang display. Samantala, yung manuskrito na nabasa sa tubig. Yung mga malabong salita ay naging malinaw na nakikita. Sa araw na iyon, natira pang 27 puntos ng espiritu. Naayos na ang manuskrito ng puppet. Antas. Mataas na antas ng kaalaman. Kabilang. Ang mga pamamaraan ng paggawa ng puppet mula sa mababa, katamtaman at mataas na antas. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Sa kaalaman na ito, may napakaraming nakatala na mga pamamaraan ng paggawa ng puppet. Sinasabi kong hindi ako excited, maling yun. Sa katotohanan, matagal ko nang naipon ang aking espiritual na puntos. May isang gamit pa nga. Agad kong pinindot ang aking bag ng imbakan. Isang bagay na parang kabibe ang hitsura ay biglang lumitaw sa aking kamay. Ang pagtataas ng antas sa pagtuklas ng mahika ay hindi lang tungkol sa labanan. Kailangan din ng depensa. Kahit na isang cultivator sa foundation establishment stage. Hindi pwedeng walang defensive artifact. Kahit na natutunan ko ang talisman crafting. Palagi kong iniisip kung kailan maiayos ang isang defensive artifact. Nang hawakan ko ang artifact na ito, biglang lumabas ang panel sa aking mga mata. Mga artifact na maaaring ayusin sa kasalukuyan. Sirang kalasag na may disenyo ng pagong. Maaaring ayusin gamit ang 18 puntos ng espiritual na enerhiya. Tama. Ito ang kalasag na aking binili noong una kong binili ang Jengjin Sword Technique. Kasabay ng sirang mahiwagang kalasag na may disenyo ng pagong. Hindi lang noong panahong iyon. Kahit ngayon pa. Ang 18 puntos ng espiritual na enerhiya ay hindi basta-basta maliit. Kung ganito ang tingin, hindi mababa ang antas ng sandatang ito. Mukhang pansiguridad na sandata ito. Inaayos. Natitirang espiritual na puntos sa araw, siyam. Naayos na ang kalasag na may disenyo ng pagong. Antas. Ikalawang antas, mababang uri.
Mga kagamitang pangdepensa na may elementong lupa. Panimula, pagsasanib ng espiritu. Sa mahalagang sandali, nagpapalabas ng espiritong may katangiang lupa. Nagtitipon upang maging mabigat na kalasag na may disenyo ng pagong. Kayang harangin ang karaniwang suntok sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ang saya. Nagniningning ang mga mata ko. Natuwa at tumayo ng biglang bibig. Gusto sanang tumawa ng malakas. Sa totoo lang, ang antas ng kasangkapang mahahalaga ay malapit na kaugnay sa antas ng pag-akyat sa cultivation. Ang mga kasangkapang nasa mataas na antas ay katumbas ng late stage ng key refining. Ang ikalawang antas ng kasangkapang mahahalaga ay katumbas na ng foundation establishment stage. Agad kong naisip ang panganib na kinakaharap ko. Maliban kay Zhao Hu, nariyan din si Li Huiren, ang may-ari ng Lingmi Shop. Isa siyang cultivator sa yugto ng foundation establishment. Nakita niya mismo kung gaano kalakas ang mga cultivator sa yugtong iyon. Naalala niya ang naramdaman noon. Bigat ang loob ko. Hindi pwede. Hindi pa sapat ang paghahanda na ito. Isang Zhao Hu lang, parang kalaban na ang tinitingnan ko. Bukod pa rito, isa pa siyang nag-umpisang cultivator. Tuwing naaalala ko, parang sumisikip ang dibdib ko. Subukan muna akong gumawa ng mga puppet. Huminga ako ng malalim. Pinanatili ko ang focus ko. Pinilit kong maging kalmado. Sa kasalukuyang sitwasyon, ako'y tahimik na namumuhay. Sa panahon ng kapayapaan. Ngunit hindi ko alam kung gaano kalapit ang panganib. Si Zhao Hu ay tiyak na naghahanap na sa akin. Si Li Huiren ay marahil. Naghihinala na rin sa akin dahil sa pagkamatay ni Limazi. Maaaring kasalukuyan silang naghahanap sa aking mga yapak. Kung makakagawa lamang ako ng angkop na puppet. Kaya nilang magpadala ng mga puppet para mag-imbestiga at maging mata. Alam mo ang iyong sarili at ang iyong kalaban, saka ka makakasiguro. Kaya binuksan ko ang manuskrito ng puppet. Mabilis kong natagpuan ang ilang puppet na maaaring gawin gamit ang kasalukuyang mga materyales. Puppet na maya. Mababang uri ng puppet. Hindi kailangan ng maraming materyales. Tamang-tama ay nabili ko na. Para agad makapagsimula ng paggawa. Ako'y nakatuon sa paggawa. Kailangan kong sabihin. Talagang isang yaman ang manuskrito na ito. Napakadetalyado ang pagkakasulat tungkol sa paraan ng paggawa ng mga puppet. Ngunit matapos ang isang buong araw, tinitigan ko ang puppet na nakatango at nakanguso na nasa harap ko. Nilingon ang kilay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon lang naman ito. Handa na akong pumalya. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito kalala ang kabiguan. Hindi naman masyadong problema. Mayroon akong espiritu. At nakapag-ayos lang ako gamit ang 2 puntos. Itong halos abstract na puppet sa harap ko. Biglang nagbago ang maya. Naging napakabuhay. Kailangan lang ng 2 puntos. Maganda ang halaga para sa presyo. Natuwa akong tiningnan ang pagpapakilala ng puppet na maya sa panel. Antas. Mababang antas na puppet na maya. Pagpapakilala. Gintong perlas bilang mata. Lahat ng organo ay kompleto. Pinapagana ng espiritu para makalipad. Kayang lumipad sa loob ng 100 talampakan. Nanonood sa lupa. Kaya nitong lumipad. Agad kong ginamit ang espiritu upang paandarin. Yung puppet na maya ay talagang kumaway ng pakpak. Lumipad ito. Sa simula ay medyo matigas pa. Pagkalipas ng ilang sandali ay halos totoong-totoo na. Kung hindi mapapansin ng karaniwang tao, hindi talaga malalaman na ito ay isang manika. Malaki rin ang saklaw ng paggalaw nito, mga daang hakbang. Sakto itong magagamit para mag-espiya ng balita. Agad kong pinapalayang lumipad palabas ng bintana ang manikang maya. Isara ang mata at gamitin ang espiritu upang kontrolin. Gamit ang mata ng manika upang obserbahan ang ibaba. Tama. Nandyan pa rin ang babae na nagtitinda. Parang sinabi niya, kung makagawa ako ng manika, maaari ko siyang ibenta. May sapat na materyales para gumawa pa ng ilang. Tingnan natin kung magkano ang kikitain. Ako'y nasasabik at lubos na nakatuon sa pag-iisip ng pagkita ng mga espiritual na bato. Ngayon ay masasabi kong natutunan ko na ang maraming sining ng mga immortal. Paggawa ng mga eliksir, paggawa ng mga talisman, pagtatanim ng mga espiritual na halaman. At pati na rin ang paggawa ng mga puppet ngayon. Ang mahalaga, hindi ako nalulugi. Kahit na pumalya ang paggawa, maaari ko pa ring ayusin gamit ang espiritual na enerhiya. Ito ang nagbigay sa akin ng malaking kumpiyansa para sa aking kinabukasan. Siyempre, ang kondisyon ay makatawid sa kasalukuyang krisis. Mabuhay at lumago. Kaagad, patuloy akong nag-eksperimento sa mga puppet. Muli akong naglikha ng 2 uri ng pang-atake na puppet. Ito ay ang puppet na mandirigma at puppet na archery. Pareho silang nasa unang antas, katamtamang kalidad. Hindi na mababa ang antas nito. Kung wala lang akong Eugen technique, gusto ko pa sanang iwan lahat. Sayang lang, hindi kayang labanan ng mid-level na puppet ng unang antas ang cultivator sa foundation establishment stage. Mas mabuting ibenta na lang para makakuha ng spirit stones. Biglang madilim na ang paligid. Maliwanag ang mga ilaw sa palengke.
Bawat tindahan ay may nakasabit na parol bilang ilaw. Sa pangunahing kalsada ay patuloy ang dami ng sasakyan at tao. Isang tao na may suot na sombrero ang lumitaw. At dumating sa harap ng isa sa mga nagtitinda na walang samahan. Ako iyon. Pinagaspasan ko ang aking bag ng imbakan. Kinuha ko ang dalawang manlaban na puppet na ito. At pinatayo ko sila sa kaliwa at kanan ko. Nakita ito ng babae. Bigla siyang tumayo sa gulat. Hindi niya nainisip ang kanyang imahe at nagulat na sinabi. Kaya mo palang gumawa ng isang antas na pangkaraniwang puppet. At ito ay isang uri ng pang-atake. At natapos mo pa ito sa loob ng isang araw. At ito ay walang kapintasan na kalidad. Hindi ako nagsalita. Ngunit labis akong natutuwa sa loob. Nakalimutan ko ang oras. At hindi ko rin alam kung gaano katagal gumawa ang manlalaro ng puppet. Ng isang puppet, ginamit ko lang ang halaga ng espiritu. Para ayusin ang mga sirang na bigong produkto. Nagamit ko na rin ang natitirang 10 puntos ng espiritu sa katawan. Ngayon ay nakikita ko na sa ganitong maikling panahon ay makagawa ng dalawang unang antas na gitnang klase na puppet. Talagang nakakagulat ito. Pinipilit ng babae na itago ang kanyang pagkabahala. Pagkatapos ay bumalik sa sarili at nagsabi. Nahiya ako sa sarili ko. Puppet na nasa middle grade. Karaniwan ang presyo ay 80 espiritu na bato bawat isa. Pareho kong kukunin ang dalawang ito. Bigyan kita ng 200 espiritu na bato. At kailangan ko pa ng mas maraming puppet. Maaari mo bang gumawa pa ng ilan para sa akin? Walang problema sa mga espiritu ng bato. Labing-labis akong nagulat. Kung ano ang talagang ibig sabihin nito. Talagang hindi ko maintindihan. Kaya't pinabayaan ko na lang. Sa lugar na ito pagkatapos ng pamilihan. Maraming tao at maraming matang nakamasid. Hindi maginhawa na magtagal dito. Pagkatapos ng transaksyon, nagsara na ang babae ng kanyang pwesto at naghanda ng umalis. Nakakuha ako ng 200 espiritual na bato. Natuwa ako ng husto sa puso ko. Kilalanin mo ako. Ako si Hiyu. Ang apelyido ko ay Chen. Tawagin mo na lang akong kapatid Chen. Dumating ang dalawa sa isang tindahan ng pansit sa tabi ng pangunahing daan. Tinitingnan ako ni Hiyu. Nakasalubong ako ng sombrero. Mahigpit itong nakatakip. Hindi ko agad ipinakita ang tunay kong pangalan. Agad niyang naunawaan na ako ay isang maingat na tao. Hindi na rin nila ito pinag-aralan ng husto. Maingat na sinabi ni Hiyu. Sa totoo lang, ako ay isang tagasunod sa panlabas na pader ng puwersa ng puppet. Ngunit ang aking tagumpay sa paggawa ng puppet ay napakababa. At kailangan ko pang gumugol ng sobrang daming oras. At sa di inaasahang pagkakataon, ako ay inatake ng mga kalaban ng aming sekta. Hindi pwedeng basta-basta akong bumalik. Karamihan sa mga puppet na hawak ko ay sira na rin. Hindi kasing laganap ng elixir at espiritual na talisman ang mga puppet. Sa espiritual na tindahan ng Bei Danvi, hindi rin masyadong maraming puppet ang binibenta. Kaya kailangan ko ng maraming puppet agad. Puppet sect. Bigla akong umupo ng tuwid. Narinig ko na ang tungkol sa puppet sect. Isa iyon sa 6 na pangunahing sekta ng pagsasanay sa immortalidad. Katumbas ng Yao Wangzong at iba pang mga sekta. Hindi mapayapa ang relasyon ng mga sekta. Parang apoy at tubig. Sa kabila nito, ang makapasok bilang disipulo ng sekta ay labis na pinapangarap ng mga malayang tao sa pamilihan. Huwag nang pag-usapan ang mga disipulo ng sekta. Ako ay dati lamang isang nag-iisang tagapagsanay sa lailayan ng pamilihan. Kahit na maraming mga tagapagsanay sa huling yugto ng paglikha ng ki sa loob, ay hindi ko kayang lapitan. Hindi ko akalain na makakasalamuha ko ang isang disipulo ng sekta. Hindi nakapagtataka na napaka-generoso ng kanilang pagkilos. Naiintindihan ko na, bakit ang babaeng tagapagsanay na si Weiyu ay tiyak na nakaranas ng matinding laban. Lahat ng kanyang paraan ay mga pounds lang. Pero nasira lahat sa masamang laban. Ganun pala. Tumango ako. Naintindihan ko na, pero sinukat ko ang oras. Nang paggamit ko ng disguise spell, malapit nang mag-expire ang 3 insenso. Kailangang maging maingat sa bagay na ito. Huwag magmadaling mangako. May kailangan akong asikasuhin. Kailangan mo ng puppet. Sa totoo lang, matutulungan kitang ayusin ang nasirang puppet. Ngunit kailangan ng kaunting oras. Isipin mo muna ang presyo. Babalik ako sa iyo sa loob ng 2 araw. CJ, kamakailan lang ay nagtago ako dito sa pamilihan. Hindi ako aalis. Nag-isip si Hiyu. At natakot na mawala ng pagkakataon. Agad siyang sumagot. Pinisil niya ang kanyang mga labi. Nagpakatapang siyang nagsabi. Taoist Chen, ito ay tungkol sa aking buhay. Napakahalaga nito. Kung tutulungan mo ako, handa akong magtrabaho magdamag sa sining ng puppetry. Ayos na iyon. Hahanap-hanapin kita. Sabi ko na. Tumayo at umalis. May kaunting panghihinayang din ako. Ganito kinalaking pagkakataon para kumita ng espiritual na bato. Dapat ay sinulit ito ng husto. Pero ang pangunahing dahilan ay kulang ang espiritual na halaga. Kailangan pang mag-ipon ng oras. 1 araw bawat araw.
Hindi bababa sa kalahating buwan bago makumpleto. Mga puntos na kailangan para ayusin ang sirang puppet. May mas malalim pa akong iniisip. Dahil si Hiyu ay isang disipulo ng sect. Posible bang balang araw makapasok din ako sa sect? Sa oras na yon, ano ang gagawin ko kay Li Huiren? At kay Zhao Hu? Hindi na ako matatakot sa kanila. Sayang, hindi ganoon kasimple. Ang samahan ay kumukuha ng mga disipulo. Bawat 3 taon kahit papaano. May ilan pa nga na bawat 10 taon lang. Hindi pwedeng umasa dito. Pero baka pwede kang makipagkilala ng mabuti sa mga disipulo ng samahan. Si Hisai ngayon ay isang pagkakataon para makilala sila. Mabilis akong bumalik sa Cyan Valley. Ngunit nang isara ko ang pinto, bigla akong naging seryoso ang mukha. Tunay nga, hindi lang ako maingat na gumamit ng pagpapalit anyo. At ang aking puppet na maya ay hindi ko pa naibenta. Nang lumabas ako, patuloy kong kinokontrol ang puppet na maya gamit ang espiritual na lakas. Na lumilipad sa paligid sa loob ng daang hakbang. Para lang makaramdam ng kapanatagan. Hindi ko inakala. Tunay ngang may napansin ang puppet ng kakaiba. May sumusubaybay sa akin. Gamit ang mga mata ng puppet na maya. Sa pamamagitan ng isip, nakita ko ang pananaw ng puppet. 2 anino ang sumusunod sa akin. Pati na rin hanggang sa lugar kung saan ako naroon, ang Yanyulu. Malapit lang sa labas ng kwarto. Hindi ito iba. Sina Keishan at Keigo ang mismo. Ang puppet na maya ay dahan-dahang bumaba sa bubungan. Malinaw na naririnig ang usapan ng magkapatid. Kuya, ito ang taong ito. Hindi pwedeng mali. Kahit na noong huli kong nakita siya, hindi siya ganito ang itsura. Pero pumasok siya sa parehong kwarto. Kaya malamang gumamit siya ng isang uri ng pagbabagong anyo. Malamang may napagalitan siyang tao. Kaya hindi siya nangahas ipakita ang tunay niyang mukha. Tumingin si Keishan sa direksyon ng bahay ko at sinabi na may bahagyang pangmamaliit sa tono ng boses niya. Itong gwapong lalaking ito ay nakatira sa Yanyulu. Ibig sabihin, sigurado maraming espiritu na bato sa kanyang bag. Kapatid na babae, salamat sa iyong pagtitiis. Kailangan mong isakripisyo ang iyong hitsura. Kahit pasubukan lang ang batang ito, ay ayos lang sa iyo. Siguradong mapapagsabihan natin siya. Ngumingiting sabi ni Kuya kay Guangin. Bakit pa ako magsisikap? Medyo gwapo naman itong batang ito. Hindi rin ako lugi. Ngumiti si Keishan. Habang pinapakinggan ang usapan nila, napangiti ako ng malamig. Lubos na nabuo ang aking intensyon na pumatay. Hindi dapat, hindi talaga dapat. Akala ko pa naman hindi na nila ako matutukso. Maghintay ka na lang. Sa oras na iyon, biglang may kumatok sa pintuan. Huminga ako ng malalim. Inilayo ko ang galit ko. Ang puppet na maya ay bumalik sa loob ng bahay. Nakita ko rin sa butas ng pintuan na si Chuying ang nasa labas. May kaluskos. Bumukas ang pinto. Biglang sumingaw ang bango. Hindi nakatakip ang mukha ni Chuying. Wala nang bakas ng sugat sa kanyang mukha. Edad ng babae. Hindi naman nabawasan ang kanyang alindog kahit kaunti. Kundi lalo pa itong nadagdagan ng matanglawin niyang ganda. Hindi maiwasang hindi mahawakan ng mahigpit. Nakaputing seda siyang damit. Pumasok sa kwarto. Isinarado niya ang pinto sa likod niya. Mahigpit ang tingin. Matindi ang titig niya sa akin. Aking mabuting kapatid. Salamat sa iyo. Ayos na rin ang mukha ng ate. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko sa iyo. Sabi niya. Yun malambot niyang kamay ay yumakap na sa lig ko. Bigla akong namula at bumilis ang tibok ng puso. Alam ko rin na susunod ay isang matinding laban. Pagkalipas ng 2 oras, bumaba si Chuying nang may kasiyahan sa kama. Naupo pa rin ako sa kama, nag-iisip. Ngunit napansin ni Chuying ang maya-maya na ibinalik mula sa labas ng bintana. Mahal kong bunso, nakapaglilihi ka pa rin ng puppets. Yung maya puppet na ito, ginawa mo ba? Medyo alam ko. Kagabi pa ito nagawa. Masaya si Chuying. Hawak ang puppets paro sa palad. Biglang may naisip. Pats ang storage bag. Het! Ito ay isang aklat ng 2nd antas ng puppet technique na nakuha ko dati. Kayang gumawa ng isang 2nd antas na puppet. Kung interesado ka, pwede mong pag-aralan ito. Sabi niya. Kumuha siya ng isang notebook mula sa storage bag. At ibinigay ito sa akin. Kinuha ko ito at tiningnan. At bigla akong naliwanagan. Hindi ako makapaniwala na makakagawa ng 2nd antas na puppet na Black Tiger. Excited akong nag-flip sa mga pahina. At natuklasan kong maaari rin itong gamitin bilang mount. Naisip ko kung kailan ako makakahanap ng espiritu bilang mount. Ang librong ito tungkol sa puppetry ay dumating sa tamang panahon. Maraming salamat, ate. Napakahalaga talaga ng puppetry na ito. Baka hindi ito mabili kahit sa daan-daang spirit stones. Hindi ganyan ang sinasabi mo, kuya. Paano ka naman papabayaan ng ate mo? Ngumiti si Chuying. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin, aalis na ako. Mag-aral ka ng mabuti. Hindi mo alam, isang araw. Baka kailanganin ka pa ng ate mo. Pagkatapos sabihin iyon, niyakap niya ang aking liig ng malapit.
At saka umalis. Binuklat ko ang kopya ng manual ng puppet technique na ibinigay ni Chuying. Alam ko sa puso ko. Kahit na kailangan lamang gumawa ng mga sira at nabigong produkto. At ayusin ito gamit ang espiritual na halaga. Hindi madali ang paglikha ng pangalawang baitang na pupete. Kahit na may kopya, kailangan pa ring mag-aral ng matagal. Medyo masalimuot ang proseso. Kailangan ko rin ng espiritual na halaga. Kaya't nagpasya akong mag-aral ng mabuti. Laging nakahiwalay sa tao. Ngayon ay araw na walang ulap. Inisip ko ang oras. Muling bumalik ang spirit key sa 20 puntos. Lumabas ako minsan. Nakita ko si Heyo na nagtitinda pa rin sa pamilihan. Mukhang panahon na para lumabas ulit. May mga taong nakakainis na kailangang harapin. Panahon na para ayusin ito. Tungkol kina Zhao Hu at Li Huiren. Hindi ko maiwasang kunot ang noo. Sa mga araw na ito, ang mga puppet sparrow ang naging espiya. Nakita ko sila ng ilang beses. Lalo na si Zhao Hu. Pareho pa rin siyang isang malupit na bully. Nagsasalita ng masama habang naghahanap sa akin. Nagbabalak na kapag nahanap ako. Sisirain at papatayin ako. Pinakamalungkot sa lahat ay si Li Huiren, ang shopkeeper ng Spirit Grain Shop sa Yuanyuan Stage. Madalas din siyang makitang nasa paligid ng Yanyu Tower. Naghahanap din sa akin. Sa huli, nananakit lang siya dahil wala siyang lakas. Pero hindi naman ako sinuman na pwedeng tuksuhin. Kamakailan lang ay lagi akong pinipigilan ng krisis. Sobra na ang inis ko. At saka nadiskubre ko pa na palagi nilang binabantayan si Keishan at ang magkapatid nitong sina. Sinubukan ko ring magmasid ng maingat. Ang lakas ni Kei Guang ay nasa 5th level lang ng key refining. Si Keishan naman ay nasa 4th level lang ng key refining. Ngayon, malayo na ang narating ko kumpara noon. Hindi kailangang matakot sa kanila. Pinindot ko ang aking sombrero at lumingon palabas ng pintuan. Tunay nga, hindi pa ako kalayuan sa labas. Hindi pa nakakalabas ng pasukan ng Yanyulu. Ay nagtagpo kami ni Keishan. Ginoo, ikaw na naman. Muling nagkita tayo. Ang swerte natin talaga. Si Keishan ay may mukha na parang buto ng pakwan. Makinis ang balat niya. Maayos ang mga features niya. Pero ang makapal na makeup ay nagdadagdag ng konting pakiramdam ng pagiging marumi. Siyempre, sinasadya niya iyon. Gusto niyang iparamdam na pwede siyang lapitan kahit kailan. May ngiti siyang matamis na lumalapit. Nais makipag-usap. Talagang may koneksyon. Nakatira rin dito ang dalaga. Nung narinig ni Keishan na pinapansin ko siya, sa loob-loob ay naisip niya na may pag-asa. Kaya mas naging masigasig pa siya. Sa di inaasahang paraan, pinalalapit ang pagitan namin. At nakikisakay din ako. Mukhang magiliw sa panlabas na anyo. Pero sa loob, nakangisi. Ang binatang nag-iisa sa pagtuklas ng mahika. Mas maganda siguro kung magkakilala tayo. Ang pangalan ko ay Keishan. Magkakasama tayo ngayong gabi sa palengke. Hindi ko alam kung mabuti ba. Napakabuti. Maghihintay ako sa iyo dito mamaya. Mukha akong nagulat at natutuwa. Agad akong pumayag. Nakipag-chat pa ako kay Keishan ng ilang minuto. Dito lang ako lumabas ng Yanyu Building. Kakalabas ko lang ng Yanyu Building. Naglaho ako sa isang sulok. Nagtago sa isang kanto. Lumipad na ang puppet na maya palabas. Sa pamamagitan ng pananaw ng puppet, sumilip ako. Mabilis akong napangit ang mukha. Nakita kong masaya si Keishan na lumingon at lumabas. Pumunta sa isang saang tindahan sa pamilihan. Doon ay naroon hindi lang ang kanyang kuya na si Kai Guang. Nariyan din si Zhao Hu. Hindi ko inakala na ang panlilinlang na ito ay hindi lang sina Keishan at ang kanyang kapatid na babae. Kabilang pala si Zhao Hu dito. Si Zhao Hu ay kilala bilang tulisan sa palengke. Mula sa kanyang kilos hanggang sa ugali. Parang si Kai Guang, mabagsik at malupit. Tila nagkakatulad ang mga masasamang tao. Nag-isip ako ng matagal. Huminga ako ng malalim. At nagkaroon ako ng pakiramdam na parang nakahinga ng maluwag. Nagpasya akong alisin sina Keishan at Kai Guang. Dahil kasama rin si Zhao Hu. Ayos lang iyon. Panahon na para tapusin ito. Sa katunayan, sa mga nakaraang araw, hindi ako makatulog ng maayos. Palagi akong nagmamadali sa loob ko na mapabuti ang aking kakayahan. Para makaalis na ako sa mga krisis na ito sa lalong madaling panahon. At hindi na maging biktima ng pang-aapi.